Kabanata 1621. Blurt ang katotohanan. Tumanggo si Floyd na may kasiyahan. Okay, kukuha kami ng inumin sa susunod. Naglakad-lakad si Kai at dumating kasama ang 2 bote ng pulang alak. Tingnan. Maraming magandang alak sa lugar ni Lil N. Maglasing tayo. Malamig na sinulyapan ni Floyd si Kai. Sumulyap din si Grant sa kanya. Hindi alam ni Kai kung ano ang hindi niya sinasadya at nadama. Hindi mo gusto uminom. Pagkatapos ay inumin ko ito sa aking sarili. Namula si Nicole. Dapat kang maging mas pamilyar sa alak sa gabinete na iyon kaysa sa akin. Medyo ilan noon ay ninakaw mula sa gabinete ng alak ni tatay. Sigurado ka bang nais mong uminom sila? Huminga ng malalim si Floyd. Ang kanyang mukha ay naging pula ng galit. Maghintay ka lang hanggang sa makauwi na tayo. First ni Kai ang kanyang mga labi at tiningnan si Nicole sa pagkabigo. Anong katotohanan ang iyong pag-blurting ngayon? Tumawa si Grant. Sa palagay mo ba hindi namin malalaman kung hindi niya sasabihin? Huling oras na nais ni tatay na uminom sa spur ng sandali, hinanap niya ang alak ng alak sa halos lahat ng gabi ngunit hindi mahanap ang vintage na alak na nakolekta niya. Itinago mo ba ito dito? Nakita ni Kai na nagising ang sitwasyon, kaya lumingon siya at tumakbo. Nag-aalala si Floyd na makikita ni Clayton kung ano ang isang biro ng kanilang pamilya. Kung hindi man, masisipa niya si Kai. Tumahimik si Clayton at ngumiti habang nagsalita siya. Mayroon akong ilang mga bote ng mabuting alak sa itaas. Dadalhin ko ang dito para sa inyong lahat sa ibang pagkakataon. Sa kasamaang palad, hindi ako makakasama sa pag-inom dahil umiinom pa rin ako ng gamot. Kung hindi, tiyak na uminom ako para sa lahat. Kinaway ni Floyd ang kanyang kamay at dahan-daang huminga. Hindi mo na kailangang samahan kami upang uminom. Lahat tayo ay pamilya, kaya masisiyahan kami sa aming sarili kahit papaano. Hindi mo kailangang maging magalang. Mula ngayon, maaari mong sundin ang Lil N at tawagin silang iyong mga kapatid. Natigilan si Clayton. Agad siyang ngumiti ng kagalakan. Ang ipinahiwatig ni Floyd ay hindi simple. Kinilala ni Floyd si Clayton sa harap ng lahat. Hanggat ang dalawa sa kanila ay hindi naghiwalay, ang pamilyang Stanton ay walang anumang pagtutol. Tumanggo si Grant. Oo naman. Big brother, pangatlong kapatid. Si Clayton ay nanginginig pa rin ang kanilang mga kamay. Bumantong hininga si Floyd. Sumuko ka ng labis para kay Lil N. Maaari nating patunayan ito. Sigurado ako na alam mo na ang pamilyang Sloan sa Liberty at ang iyong ama na si Quavon ay may opinyon kay Lil N. Huminto siya sa kalagitnaan ng pangungusap. Hindi rin inaasahan ni Nicole na biglang ilabas ni Floyd ang bagay na ito. Bigla, lumingon siya sa gilid upang obserbahan si Clayton. Sa kabutihang palad, hindi komportable si Clayton. Tahimik lang siyang nakinig sa mga salita ni Floyd at tumanggo. Bumantong hininga si Clayton. In Liberty, I only share the Sloan last name. In fact, hindi mahalaga kung ako ay bahagi ng pamilyang Sloan dahil kinikilala lamang nila si Isaac. I don't count for anything. So, their opinion is of no use to me. Since I decided to stay with Nicole, I intend to gradually move my business to Mediana and gradually become less connected with Liberty. It's just that the actual person in command of Sloan Corporation is still Nicole, so I have to go back to help out. Hindi ito ginagawa ni Clayton para sa pamilyang Sloan, ngunit para sa karera ni Nicole. Ginawa nitong nasiyahan si Floyd. Tama. Si Lil N ay medyo tamad lamang. Palagi niyang gusto na itapon ang kanyang gulo sa iba. Hindi ko rin ito matulungan. Si Grant ay curl ang kanyang mga labi at walang pasubaling sumang-ayon. Pinilit ni Nicole ang kanyang sarili na huwag makagambala. Nang makita na malulutas ni Clayton ang mga problema ni Floyd ng paisa-isa, sa wakas ay naayos ang puso ni Nicole. Huminga siya ng hininga at tumayo. Pupunta ako para tumulong sa kanila sa kusina. Inutusan siya ni Floyd. Magpatuloy. Huwag hayaan ang iyong hipag na gumawa ng anumang trabaho. Napapagod na siya sa mga araw na ito. Sinabi ni Nicole, nakuha ito. Sumangot siya at pumunta sa kusina. Si Ginoong Anderson ang pangunahing chef. Ang kanyang mga paggalaw ay bihasa habang nagluluto siya. Ang uri ng likas na kumpiyansa at kadalian ay hindi nagpakita na hindi siya nagluto ng maraming taon.
Yamang si Ginoong Anderson ay nagkaroon ng pinsala sa likod sa taong iyon, hindi niya magawa ang ganitong uri ng masigasig na gawain, kaya't ibinigay niya ang kanyang mga tungkulin sa pagluluto sa ibang mga lingkod. Kamakailan lamang, ang kanyang paboritong bagay na gawin ay ang pag-aralan ang mga recipe ng dessert na hindi nakakapagod at madaling gawin. Seryoso si Ginoong Anderson tungkol dito. Talagang hinahangaan ni Nicole ang bahaging ito tungkol kay Ginoong Anderson. Kabanata 1622. Palabas na pag-ibig. Nang makita si Nicole na paparatin, ang butler ay nagulat at sinabing, "Wow, Binibini, hindi ka dapat pumasok upang gumawa ng problema. Doon ka lang. May sakit ka pa rin, kaya lumabas at maghintay." Naglakad si Nicole sa tabi ni Aida, na tumutulong kay Ginoong Anderson sa paghahanda. Kahit na hindi siya masyadong bihasa, seryoso din siya sa pag-aaral. Ngumiti si Nicole. "Matagal na akong magaling muli. Mr. Anderson, maaari kang mag-apply para sa isang patent para sa iyong masustansyang pagkain." Mabilis akong nakabawi. Tumawa ng malakas si Ginoong Anderson. Sinulyapan ni Aida si Nicole at nakita ang sitwasyon sa sala. Sumandal siya malapit kay Nicole at bumulong, "Iniwan mo si Ginoong Sloan na nag-iisa doon. Hindi ka ba nag-aalala na bibigyan siya ni na tatay at Grant?" Nagyelo si Nicole. Umiling-iling siya ng isang ngiti at itinaas ang kanyang baba. "Syempre hindi. Siya ang aking lalaki. Kung nais ni na tatay at Grant na gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya, hindi sila darating para sa hapunan." Itinaas ni Aida ang kilay. "Mukhang nag-isip ka sa kanya." Ngumiti si Nicole sa kanyang mga mata. "Ma'am, siya na ito. Sino pa ang maaaring mapagkakatiwalaan sa kanyang buhay sa pinakakritikal na sandali?" Gumawa si Ginoong Anderson ng ilang mga lokal na pinggan at nagsimulang gumawa ng steak. Gayunpaman, hindi lahat ay maayos siya. Sa halip, si Nicole at Aida ay tumingin sa kakatwa mula sa gilid. Ang pagkain ba ay fusion na ito? Gayunpaman, ang dalawang kababaihan, na hindi kasangkot, ay walang sinabi sa bagay na ito. Nang ang matangkad na figure ni Grant ay pumasok sa kusina, ang puwang ay agad na tumingin ng isang maliit na masikip. "Maaari ba kayong dalawang batang kababaihan na hindi makagambala kay Ginoong Anderson mula sa pagpapakita ng kanyang mga kasanayan?" Medyo walang magawa sa kanyang tono. Nang makita ni Grant na ang kamay ni Aida ay nakababad sa malamig na tubig habang hinuhugasan niya ang mga gulay, sumimangot siya at nagpunta upang kunin ang kanyang kamay. Kumuha siya ng isang tuwalya ng papel upang panasan ito malinis at ilagay ito sa kanyang kamay upang mapainit ito. "Sinabi ko sa iyo na huwag hawakan ang malamig na tubig. Hindi mo maalala." Ang kanyang tono ay namamalagi at sinisisi, ngunit hindi ito isang malakas na pagsaway. Ngumiti si Aida at malumanay na nagsalita. "Okay lang, ang tubig ay hindi pa malamig." Nagyelo si Nicole nang makita niya ang eksenang ito. Inunat niya ang kanyang sariling kamay. "Ang aking kamay ay nakababad din sa malamig na tubig." Ang kanyang malaking kapatid na lalaki, na palaging mahal sa kanya ng sobra, ay hindi man lang ito nakita. Sa halip, nagsimula siyang maging mushy kay Aida. Inilipat ni Grant ang kanyang mga mata kay Nicole. Pinalo niya ang kamay niya. Ang kanyang tinig ay banayad at masaya. "Okay lang para sa iyo na magbabad sa malamig na tubig, ngunit ang iyong hipag." Nabigla si Nicole. Matibay ba ang kanyang katayuan sa family? Bakit? Hindi matatanggap ng puso ni Nicole ang biglaang pagkakaiba sa pagtrato. Tumingin si Grant kay Aida at hinawakan ang kanyang palad. Dahil mayroon siyang isang sanggol sa kanyang sinapupunan. "Magiging isang tiyahin ka sa lalong madaling panahon." Nang sabihin ito ni Grant, ang kanyang mga mata ay napuno ng gayong lamang, na para bang nais niyang i-glow ang kanyang mga mata sa katawan ni Aida. Natigilan si Nicole ng ilang segundo at agad na gumanti. "Ha? Talaga?" Halos tumalon si Nicole sa kagalakan at excited na hinimas si Aida. Gayunpaman, bago niya hawakan si Aida, pinigilan siya ni Grant. "Umalis ka. Huwag kang magaspang. Takot ka sa sanggol." Galit na tinapik ni Aida ang balikat ni Grant at nagsalita ng may ngiti, "Maaari mo bang ihinto ang paggawa ng gayong pag-aalsa? Hindi pa ito 3 buwan at mas maliit ito kaysa sa isang walnut. Paano ito matakot?" Hinawakan ni Grant ang kanyang ilong. "Nag-aalala lang ako tungkol sa kung maingat na binawi ni Nicole ang kanyang kamay at nakasandal ng mas malapit." "Wow!
I'm going to be a tia. Hindi nakakagulat na napansin ko na ang tiyan ni Aida ay medyo naiiba. Hindi maiwasang tumawa si Aida nang marinig niya ito. Alam mo, sinabi ng iyong malaking kapatid ang parehong bagay nang malaman niya. Ang dalawang magkapatid ay tumingin sa isa't isa at hindi maiwasang tumawa. Natapos ni Ginoong Anderson ang pagluluto ng kanyang steak at sumigaw, handa nang maglingkod. Kabanata 1623. Labis na nasa sabik. Si Ginoong Anderson ay ganap na nalubog sa pagluluto, kaya hindi niya narinig ang nakakagulat na magandang balita ngayon. Lumakad si Kay nang may ngiti. Yo, Mr. Anderson. Ginawa mo ang steak na tunog na ito tulad ng pinakamahusay na bagay kailanman. Mas kaunting pakikipag-usap at magsimulang maglingkod. Nagbigay ng order si Ginoong Anderson, kaya lahat ay kumilos. Ang mga batang masters at batang kababaihan, na naz-anay na pinaglangkuran, ay hindi mapagpanggap kapag gumawa sila ng mga gawain. Pinalaki din sila ni Ginoong Anderson mula noong bata pa sila. Ang butler ay nag-aalaga sa 4 na bata, kaya kung minsan ay hindi niya mapamamahalaan ang mga ito, nakatulong din sila sa mga gawain. Nang malapit nang tumulong si Aida, napigilan siya ni Grant at Nicole ng sabay. Huwag gumalaw. Iwanan mo na lang. Walang magawa si Aida. Hindi ka dapat gumawa ng tulad ng isang malaking pag-aalsa tungkol dito. Sinabi ni Grant, ngunit, hindi. Nang makita ni Grant na ang walang kabuluhang Kay na nakatayo sa pintuan, sinabi niya, halika rito. Si Kay ay hindi nagsasalita at naisip na hindi siya dapat pumunta para sa hapunan ngayon. Ang mabuting balita na ito ay naging masaya at nasa sabik si Nicole. Siya ay magiging isang tiyahin. Di nagtagal, isang maliit na cutie ang tatawag sa kanyang tiyahin. Habang naglalakad siya ng isang ngiti sa kanyang mukha, nakita niya si Clayton na sumusuporta kay Floyd habang naglalakad sila mula sa sala. Ang dalawa ay mukhang nagkakaroon sila ng magandang pag-uusap. Si Floyd ay may nasiyahan na hitsura sa kanyang mga mata. Tatay, gusto mo bang uminom? Iminungkahi ni Nicole. Si Floyd ay kumalas sa kanyang kamay. Hindi pa rin maayos si Clayton. Paano ito magiging maayos kung uminom tayo ng ating sarili? Sa susunod na oras, ngumiti si Nicole. Kasama kita na uminom. Nagulat si Clayton at tiningnan siya. Mukhang masaya talaga si Nicole sa isang bagay. Gusto niyang tanungin at buksan ang kanyang bibig, ngunit hindi siya nagtanong sa harap ng lahat. Itinaas ni Floyd ang kilay niya at tinanong siya ng interes, gusto mong uminom? Gusto din ni Grant na uminom. Si Grant ay nagyelo at walang magawa na hinaplos ang kanyang mga templo. Uminom tayo. Bihira na napakasaya niya. Tinapik ni Floyd ang kanyang mga hita at agad na sumang-ayon. Okay, punan mo ito. Nakita ito ni Kay at agad na nagpunta upang makahanap ng isang baso na may labis na sigasig. Kinuha niya ang pinakamahusay na alak at ilagyan ang lahat ng baso. Nang ibigay ito ni Kay kay Aida, nagyelo siya. Kinuha ito ni Nicole at inilagay ito sa gilid, hindi iinom si Aida. Snort si Kay. Ano ang pinag-uusapan mo? Maaaring uminom ng mas mahusay si Aida kaysa sa iyo. Si Aida, malakas uminom. Ipakita sa kanya. Sa sandaling sinabi niya iyon, naramdaman ni Kay ang malamig na titig ni Grant na lumulubog sa kanyang katawan. Biglang nakaramdam si Kay ng isang chill na tumatakbo sa kanyang katawan. Kahit papaano, may pagpatay sa hangarin sa mga mata ni Grant. Ibinaba ni Aida ang kanyang ulo at ngumiti siya at nagsalita ng mainit na tinig. Kay, hindi ako iinom ngayon. Iinuman ni Grant sa aking ngalan. Nanginginig si Kay at hindi nang ahas na tumutol. Walang problema pagkatapos uminom tayo sa susunod. Sa oras na ito, uminom si Grant sa iyong ngalan. Ngumiti siya at ibinigay ang baso upang bigyan. Hindi ito kinuha ni Grant at tinapik ang kanyang mga daliri sa mesa, hindi nais na bigyang pansin si Kay. Ngumiti si Kay at inilagay ang baso sa harap ni Grant. Ang aking minamahal na malaking kapatid, mangyaring uminom. Napakahusay ni Kay. Hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang mali, ngunit hindi niya sinasadya na humingi ng tawad pa rin. Ito ay simpleng purong paglilingkod. Si Aida, nakatabi ni Grant, ay tumakip sa kanyang manggas, kaya't nagatubili si Grant na humigop at tumingin sa babala ni Kay. Mag-ingat sa sinasabi mo sa hinaharap.
Kung maglakas loob ka sa isang hindi mapaniniwalaan na paraan muli, bubugbugin kita. Ang mga sulok ng mga labi ni Kai ay twitched. Tumango siya kaagad. Hindi pinansin ito ni Floyd. Palagi niyang inaprubahan ang kanyang panganay na anak na nagtuturo sa kanyang bunsong anak na lalaki ng isang aralin. Sa kabilang banda, nakita ito ni Clayton ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin, kaya nagkunwari siyang hindi makakita ng anuman. Ang butler ay lumabas kasama ang huling ulam at ngumiti habang sinabi niya, "Narito, ang huling ulam na ito ay blanched tiger prawns." Lahat, mangyaring mag-enjoy. Tumingin si Floyd at tumango. Tinuro niya ang upuan sa tapat niya. "Walang mga tagalabas, kaya dapat kang kumain din sa amin." Madaling hinailan ni Nicole ang upuan para kay Ginoong Anderson. "Mr. Anderson, umupo." Kabanata 1624. Alagaan mo lang ang iyong sarili. Si Ginoong Anderson ay orihinal na ayaw kumain ng magkasama. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang formal na pagpupulong ni Clayton sa pamilya para sa hapunan. Gayunpaman, dahil sinabi ni Floyd at sa sigasig ni Nicole, lahat ay hindi nag-iisip, kaya magiging masama kung tumanggi si Ginoong Anderson. Tumugon lang si Ginoong Anderson at nagdagdag ng isang hanay ng mga kagamitan sa mesa para sa kanyang sarili bago siya umupo. Sa panahon ng pagkain, ang lahat ay unti-unting nakaka-relax, nagbiro, nagtawanan, kumain, at uminom. Kahit na ang paunang nerbiyos ni Clayton ay nawala. Ang pamilyang Stanton ay may isang napakakaiba at kagiliw-giliw na katangian, na hindi nila pinipigilan ang mga lihim sa bawat isa. Ang anumang nakakahiyang mga bagay ay maaaring malayang mailabas at magbiro. Kung sila ay nagagalit o masaya, ipapakita nila ito ng lantaran. Walang mga skim ng pag-iingat, o pagbubuntis. Ang ganitong uri ng kapaligiran ay mahirap na hindi gusto. Kahit na ang butler ay kumuha ng isang baso ng alak at uminom ng 2 baso kasama si Floyd. Habang umiinom sila, nagsimula silang magganito tungkol sa nakaraan. Uminom din si Nicole ng marami. Ilang beses siyang nag-clink ng baso na bigyan ng ilang beses, at hindi siya tumanggi. Matapos uminom si Grant, lumingon siya kay Ida. Ang kanyang mga mata ay napakabanayad at maliwanag. Nagkaroon ng hindi mailalarawan na init at pagmamahal na hindi kailanman makikita sa isang normal na araw. Naupo si Clayton at biglang naramdaman na nais niya ang buhay na ito. Pakiramdam niya ay naging bahagi siya ng kanilang pamilya. Kai drank the most. Ang kanyang mga salita ay hindi nababago habang binabato niya ang lahat, kaya't nais ng lahat na talunin siya upang mapawi ang kanilang galit. Gayunpaman, ito ay talagang kasiya siya. Dumating si Kai gamit ang isang baso ng alak at inilagay ang kanyang braso sa balikat ni Clayton. "Bayaw, mula ngayon, pamilya tayo. Tandaan na alagaan." Burp. Kai burp, at si Clayton ay immediately na tumugon. "Aalagaan ko ng mabuti si Nicole." Sumimangot sa kanya si Kai. "Aalagaan niya ang sarili. Kailangan mo lang alagaan ang iyong sarili. Ang aking kapatid na babae ay talagang malakas. Huwag lamang tumingin sa kanyang banayad na ibabaw." Ouch! Ang kanyang mga tainga ay twisted mula sa sakit. Pinahihit ni Kai ang kanyang ulo sa pagkabigla at nakita si Floyd na nakatayo doon. Ang mga kamay ni Floyd ay patuloy na nagsasagawa ng higit na lakas. "Ano ang pinagsasabi mo? Naniniwala ka ba na itapon kita sa bintana?" Sinabi ni Kai. Hindi. Sinira mo ang batas. Mag-uulat ako sa iyo para sa karahasan sa tahanan laban sa iyong sariling anak. Pumunta sa kamatayan." Si Kai ay pinalayas ni Floyd. Tumatawa si Nicole sa isang kamay na sumusuporta sa kanyang mukha. Medyo lasing na siya. Hindi mapigilan ni Clayton na ibuhos niya ng isang baso ng tubig at maingat na hinawakan ito sa kanyang bibig. "Halika, buksan ang iyong bibig at kumuha ng isang maliit na paghigop." Si Nicole ay masunurin na yumuko ang kanyang ulo at maliit na paghigop. Hindi siya masyadong uminom. Walang magawa si Clayton nang makita niyang maligaya ang kanyang gigalang. Naisip niya kung ano ang napakasaya niya. Hindi man siya masayang matapos na makatakas sa kamatayan. "Masaya ka ba ngayong gabi?" Bulong niya at tinapik siya sa likuran, natatakot na hindi siya komportable. Ang mga mata ni Nicole ay kumikislap habang tumango siya. Tuwang-tuwa. Bahagyang sumimangot si Clayton. "Bakit ka napakasaya ng lahat ng biglaan?" Kinuha niya ang tisyo upang panasan ang kanyang bibig.
Hinawakan ni Nicole ang kanyang daliri. Ang mukha ni Clayton ay bahagyang pula. Tumingin siya sa paligid at nakita na ang lahat ay gumagawa ng kanilang sariling bagay, at walang nakapansin sa kanila bago tahimik na inilalagay ang kanyang tainga sa tabi ng mga labi ni Nicole. Ano ito? Nagsalita si Nicole sa isang maliit na boses. Ako ay magiging isang tiyahin. Ang aking hipag ay nagkakaroon ng isang sanggol. Ito ay mas mababa lamang sa 3 buwan, kaya hindi magandang gawin ito o sa lahat. Gayunpaman, hindi makakatulong si Nicole na mapanatili ang ganitong uri ng impormasyon at walang kabuluhan sa kanyang sarili. Dapat siyang makahanap ng isang tao upang ibahagi ito. Mas masaya siya kaysa kumita ng milyon-milyong dolyar. Si Clayton ay mahina na nagyelo, pagkatapos ay tumingin sa mag-asawa. Sa buong talahanayan, si Grant ay malumanay na pinutol ang steak para kay Ida. Pinutol niya ang isang maliit na piraso at inilagay ito sa kanyang bibig, Dudley na tinatanong sa kanya kung nais niyang kainin ito. Kabanata 1625. Inilabas si Angie. Sa sandaling ito, nakita ng 2 tao sa buong mesa si Clayton na nakatingin sa kanila. Ngumiti si Clayton, itinaas ang baso ng alak sa harap niya, at sinabi, "Binabati kita." Agad na naintindihan ni Grant at Ida. Ngumiti sila at tumango, habang gesture si Grant gamit ang kanyang baso at ibinaba ang alak. Ang hapagkainan ay buhay na buhay hanggang sa halos hating gabi. Halos tulog na si Floyd bago pa nag-atubiling inihayag ni Kay ang pagtatapos. Nakita ni Clayton na lahat sila ay lasing. Maging si Ginoong Anderson ay nagsimulang umikot, kaya imposible para sa kanila na makipag-ugnay sa kanilang driver. Kaya, maaari lamang tawagan ni Clayton ang kanyang sariling driver upang maipadala sina Floyd at Mr. Anderson sa Stanton Mansion. Sa kabilang banda, sina Ida at Grant ay pumunta sa itaas sa apartment ni Clayton upang magpahinga. Ginawa lang ni Kay para sa gabi sa sofa ng sala. Nasiyahan si Nicole sa pag-aayos na ito. Dahil matanda na sina Floyd at Mr. Anderson, ang kanilang mga kama ay na-customize ayon sa kanilang pangangatawan. Kung ginawa nila para sa gabi sa ibang lugar, ang kanilang mga katawan ay makakasakit sa susunod na araw, at hindi sila makabangon. Ngunit saan matutulog si Clayton? Medyo nabalisa si Clayton. Dahil sina Grant at Ida ay nasa kanyang bahay, magiging abala para sa kanya na makatulog, ngunit kung nanatili siya kay Nicole, nag-aalala siya na magagalit ang pamilyang Stanton kapag nakita nila. Palabas. Sa kanyang pag-aalangan, hinayla siya ni Nicole pabalik sa silid tulugan. Matulog muna. Hindi ka maaaring manatili sa huli. Nakakakita ng kanyang walang malasakit na mukha, nagbuntong hininga si Clayton at naisip ito. Tumayo siya at sinabing, "Mag-ayos ako sa silid ng panauhin." Namula si Nicole. "Sigurado ka ba?" Tumango si Clayton. "Oo, kailangan ko." Kahit na hindi nagmamalasakit si Nicole, kinailangan ni Clayton na bigyan siya ng sapat na paggalang sa harap ng kanyang pamilya. Hindi iginiit ni Nicole. Binitawan niya ang kamay niya. "Okay." Pagkatapos ay matulog ng maaga. Nahihilo na si Nicole mula sa pag-inom, kaya hindi siya magalang sa sandaling iyon at natulog pagkatapos maghugas. Natulog si Clayton sa silid ng panauhin habang natutulog si Kay sa sala. May isa pang silid ng panauhin, ngunit hindi pa ito nilinis ni Nicole. Dahil hindi alam ni Kay, hindi rin ito binanggit ni Nicole. Sa hating gabi, narinig ni Clayton ang tunog ng pintuan ng nagnitngit sa isang labi. Pagkatapos, ang iba pang bahagi ng kama ay lumubog. Kinabukasan, ang langit ay maliwanag. Nag-buzz ang telepono ni Nicole at nag-vibrate. Tawag ni Yvette. Kinuha ito ni Nicole sa isang labi. "Miss Quimby, hindi ka talaga wala tuwing umaga." "Lil-en, alam mo ba?" Inilabas si Angie. Ang pagtulog ni Nicole ay nawala ng biglaan. Bumukas ang kanyang mga mata. "Ano ang sinabi mo?" "Ito ay nangyayari lamang na ang kaibigan ni Lance ay nagtatrabaho doon. Inilabas siya ng maaga kaninang umaga. Sinabi nila na dahil namatay si Caleb, ang lokal na pamahalaan at internasyonal na mga puwersang anti-terorismo ay nagpasya na sugpuin ang bagay na ito." Kahit na si Angie ay bahagi ng pangkat ni Caleb, hindi na niya ito kasali sa kanyang pag-trafficking na negosyo. Ang kanyang halaga lamang ay upang mailabas si Caleb, at hindi na nila kailangan pa. Kaya't balak nilang i-extradite siya sa Timog Asya.
Umupo si Nicole at nakaramdam ng isang nakamamatay na sakit sa kanyang ulo. Pinapayagan nila siyang bumalik sa kanyang teritoryo. Sinabi ni Yvette, ang Timog Silangang Asya ay teritoryo ngayon ni Snakehead. Kahit na bumalik si Angie, wala na siyang magagawa. Sa kabaligtaran, mapapanood siya ng mga tao ni Snakehead. Iyon ang dahilan kung bakit nagpa siya silang palayain siya. Huminga ng malalim si Nicole. Kahit na ang kanyang puso ay nasa isang mabilis na pagtibok, ito ay napagpasyahan ng mga awtoridad, at tiyak na hindi nila ito kinonsulta sa kanya. Kung nakikita ni Angie ang mga pagbabago sa Timog Silangang Asya, malamang na hindi siya papayag, di ba? Sinabi ni Yvette, syempre hindi. Lahat ay mabuti nang dumating si Angie sa medyanya ngunit nagbago nang bumalik siya. Sino sa palagay mo ang pinakakinamumuhian niya? Hindi man lang kailangang isipin ni Nicole. Isang pangalan na siya ay tinanggihan ng pag-surf sa kanyang isipan. Eric Ferguson. Kabanata 1626. Dalawang malaking lalaki. Tumawa si Yvette. At least, pinapaalala ko lang sa iyo upang makakuha ka ng mas maraming mga tao upang maprotektahan ang iyong sarili. Huwag na muling makamit dahil kailangan mong dumalo sa aking kasal. Nakaramdam si Nicole at tumawa. Huwag kang mag-alala, Miss Quimby. Nangako akong hindi ito makaligtaan. Nag-usap ang dalawa tungkol sa ilang iba pang mga bagay bago mag-hang up. Alas 8:15 lamang ito. Hindi na nakaramdam ng inaantok si Nicole. Kamakailan lamang, walang regular sa kanyang biological clock. Matulog si Nicole hanggang sa natural siyang magising. Marahil ito ay dahil uminom siya ng alkohol kagabi na ang kanyang ulo ay nasaktan ng kaunti kaninang umaga. Naligo si Nicole at lumabas, iniisip na gumawa ng hangover tea. Gayunpaman, ang sala ay tahimik at mapayapa. Si Kai, na dapat na natutulog sa sofa, ay nawala din. Ang lahat ng makikita ay mga bakas ng isang tao na natutulog doon. Nagyelo si Nicole para sa isang sandali. Maaari bang umalis si Kai ng maaga sa umaga? Naisip niya na medyo mataktika si Kai. Tumingin si Nicole sa pintuan ng silid ng panauhin. Napakatahimik nito. Parang hindi pa nagising si Clayton. Ang mga sangkap para sa hangover tea ay napak, kaya kailangan lamang ni Nicole na magluto. Tahimik pa rin ang silid ni Clayton. Hindi mapigilan ni Nicole ang pagkatok sa pintuan, ngunit walang tugon. Natigilan siya sandali. Pagkatapos, binuksan lamang niya ang pintuan. Sa pagtingin sa eksena sa loob, agad na nagyelo si Nicole. Dalawang malalaking lalaki ang natutulog sa kama. Si Clayton at Kai ay nakahiga sa kanilang mga panig. Ang dalawa sa kanila ay natutulog ng maayos. Ang maagang umaga ng sikat ng araw ay bumubuo sa silid at sinindihan ang kanilang malinis at gwapong mukha. Sumandal si Nicole sa pintuan habang pinapanood niya ang eksenang ito at dahan-daang nagsimulang tumawa. Tunay silang mga candy sa mata. Hindi nakakagulat na ang lahat ng mga netizens ay masigasig na pinag-uusapan ang mga chismis sa pakikipag-date ni Kai. Kung hindi para sa relasyon na ang dalawang kalalakihan na ito ay kasama niya, ang isa ay ang kanyang kasintahan at ang isa pa sa kanyang kapatid, si Nicole ay mag-isip ng ilang hindi nakikitang mga eksena. Ang pagtawa ni Nicole ay medyo mataas na nagising sa dalawang natutulog na lalaki. Si Kai ay hindi na nakayakap sa kanyang ulo. Ano ang ginagawa mo ng maaga sa umaga? Ang pakikinig sa kanyang tinig, si Clayton, nakatabi ni Kai, ay nagising din agad mula sa kanyang antok na estado. Nicole, Kai. Bakit ka nandito? Ang mga salita ni Clayton ay nagbigay kay Kai ng goosebumps. Bakit ka nandito? Tiningnan ni Nicole ang kanilang mga nakagulat na mukha at sumabog sa pagtawa. Huwag kang mag-alala, kayong dalawa ay ganap pa ring nakasuot. Tinakpan niya ang bibig at umalis. Maingat na isinara niya ang pintuan sa likuran niya. Sina Kai at Clayton ay tumingin sa isa't isa para sa isang sandali ay agad silang naghila at tumalon mula sa kama, bawat isa ay magkaparehas sa kanilang mga damit. Hindi maiwasang mapigilan ni Kai, ito ang unang pagkakataon na nagbahagi ako ng isang kama sa ibang lalaki. Kung makalabas ito, ang mga kahihinatnan ay magiging mas seryoso kaysa sa kung mayroon akong isang gabing paninindigan kasama ang isang ginang. Mas mahusay mong dalhin ito sa iyong libingan. Ang mukha ni Clayton ay glum. Ang kanyang tinig ay mapurol at bahagyang naiinis. Huwag kang mag-alala.
Hindi ko nais na malaman ng sino man tungkol dito kaysa sa ginagawa mo. Ang dalawang lalaki ay naglakad palabas ng silid ng isa't isa. Hindi pa rin maintindihan ni Kai kung paano niya pinamamahala ang matulog sa parehong kama kasama si Clayton. Bakit ka natulog dito? Sinulyapan ni Clayton si Kai. Tanging ang silid ng panauhin na ito ay nalinas. Orihinal na natutulog ka sa sofa. Sino ang nakakaalam na si Kai ay hindi sinasadya na tatakbo sa kalagitnaan ng gabi? Kinurot ni Kai ang kilay niya. Ibig kong sabihin, bakit hindi ka nakatulog kay Nicole? Bahagyang nagbago ang mukha ni Clayton. Malapit na lang siyang magsalita nang may alam na si Kai. Oh, sorry, nakalimutan ko. Hindi ka pa rin malakas muli. Matapos sabihin iyon, tinitigan siya ni Kai ng isang sorry na hitsura, tinapik ang balikat ni Clayton, at lumibot sa labas. Ang mukha ni Clayton ay glum. Napanood si Kai habang gumawa si Nicole ng ilang hangover tea at dinala ito sa mesa. Ginawa ni Kai ang kanyang sarili sa bahay. Umupo siya at uminom ng kalahati ng isang tasa sa isang gulp. Pagkatapos nito, naramdaman ni Kai ang kaisipan at pisikal na komportable. Tumingin si Nicole kay Kai na may isang ngiti. Kai, ang pag-inom ng labis ay maaaring humantong sa malubhang problema. Pinaikit ni Kai ang kanyang mga mata. Kabanata 1627. Ako lang ang hindi nakakaalam. Natapos ni Clayton ang freshening up. Umakyat siya sa itaas upang palitan ang kanyang mga damit at bumalik sa isang listahan sa kanyang kamay, na ibinigay niya kay Kai. Naiwan ni na Grant at Ida. Wala bang oras upang ibigay ito sa kanila, kaya maaari mo itong ipasa para sa akin. Kinurot ni Kai ang kanyang mga eyebrows. Kinuha niya ito at tiningnan ang mahabang listahan ng mga libro. Ano ito? Isang gabay para sa mga sanggol, at mga bata. Ano ang gagawin kapag ang iyong anak ay umiyak ng kwalipikadong magulang? Ano ang lahat? Tumahimik si Clayton. Nabasa ko na ang mga librong ito at natagpuan ang mga ito na kapaki-pakinabang, ngunit ang ilan sa mga ito ay hindi magagamit dito. Makakakuha ako ng isang tao upang maibalik sila mula sa ibang bansa. Magagamit ito dito, kaya't hindi na kailangang mag-aksaya ng kanilang oras sa paligid. Sa mga tuntunin ng pagpapalaki ng mga bata, si Clayton ay talagang nakaranas. Tumanggo si Nicole. Tiyak na kakailanganin ito ni Grant at Ida. Hindi naintindihan ni Kai at tumangala sa isang labi. Naguguluhan siya. Bakit nila ito kakailanganin? Sinabi ni Clayton, hindi ba buntis si Ida? Maaari niyang simulan ang paghahanda. Ang maagang paghahanda ay may mga pakinabang. Hindi pa rin gumanti si Kai sa mga salita ni Clayton. Buntis. Buntis si Ida. Si Kai ay hindi naniniwala. Itinaas ni Nicole ang kanyang ulo ng parehong hindi kapani-paniwalang hitsura. Hindi mo alam. Tumingin din si Clayton kay Kai sa parehong paraan. Itinuro ni Kai ang kanyang sarili nang walang pagsasalita. Hindi ko alam. Walang nagsabi sa kanya. Tiningnan ni Kai ang dalawang tao at biglang nagkaroon ng hindi maipaliwanag na galit sa kanyang puso. Lahat kayo alam tungkol dito. Tumanggo sina Nicole at Clayton. Biglang nadama si Kai. Alam ba ng buong pamilya? Nag-iisa ako na hindi alam tungkol dito. Tumahimik si Nicole at hindi sumagot. Iyon ay malamang na ang kaso. Sinabi ni Kai, hindi nakakagulat na nais akong patayin ni Grant nang hiniling ko kay Ida na uminom kagabi. Nabigo si Kai nang umalis siya. Naglinis lang sina Nicole at Clayton. Ang dalawa sa kanila ay bihirang mag-enjoy sa kanilang oras na nag-iisa. Medyo nababato sila, kaya't nagpasya silang maglakad-lakad. Nagpunta sila sa isang kalapit na bayan ng unibersidad na hindi kalayuan, ngunit nag-aalala si Nicole tungkol sa kalusugan ni Clayton. Sumunod si Clayton na walang problema. Nais ni Nicole na gumamit ng subway, ngunit nang naisip niya ang tawag sa telepono ni Yvette kaninang umaga, nagpasya silang magmaneho doon. Ang kotse ay hindi makapasok sa food street. Naglakad sila sa harapan at bumili ng anumang merienda na mukhang maganda. Si Luca at ang iba pa ay sumunod na hindi malayo sa likuran nila. Si Clayton ay interesado sa lahat at nakinig ng matyaga habang ipinaliwanag ni Nicole kung paano ginawa ang mga merienda na ito. Bagaman kaunti lamang ang naintindihan ni Nicole, nagsalita siya ng mahusay na maaari niyang lokohin ang mga tao. Habang naglalakad sila, may tumawag kay Nicole sa harap at kumaway papunta sa kanya. Nicole.
Ang tinig na ito ay pamilyar, ngunit hindi maalala ni Nicole kung sino ito. Tumalikod ang taong iyon at nakarating sa harap ni Nicole. Nicole, hindi talaga ako nagkakamali. Hindi kita nakita sa mahabang panahon. Bakit hindi ka nagpakita ng mga nakaraang salon? Si Hailey ay anak na babae ng Pangulo ng Golden Sea Corporation. Dahil sa huling oras na nabigo si Ava York na maging ina ni Hailey, si Hailey ay muling nabuhay at dadalo sa lahat ng uri ng mga pagtitipon sa lipunan. Nagsalita din siya ng may kumpiyansa. Medyo nagulat si Nicole. Magaan ang boses niya habang tinanong niya, bakit ka nandito? Tinapik ni Hailey ang kanyang dibdib. Nag-aaral ako dito. Dati, nasa ibang bansa ako para sa isang programa ng palitan at nadama na hindi maganda. Hindi ko nais na bumalik at malaman na ang aking ama ay may illegal na children. Kaya, nagpasya lamang akong manatili. Si Nicole ay ginamit sa diretsyo na pagkatao ni Hailey. Tumawa siya at sinabing, wow, mayroon kang kalooban para doon. Nandito ka ba para sa isang pagdiriwang? Kumakain ako ng tanghalian kasama ang ilang mga classmates. Nais mong sumali sa amin. Tumingin si Hailey sa bahagyang mapatlo ngunit gwapong Ginoo na nakatayo sa tabi ni Nicole at bahagyang nababagabag. Nicole, you haven't broken up with him yet. Kabanata 1628. Manipulative at scheming man. Sina Nicole at Clayton ay nababagabag. Nagdilim ang mukha ni Clayton. Naiinis siya at tumingin siya sa malayo. Hindi ako dapat maging calculative sa isang bata. Pinisil lang ni Clayton ang palad ni Nicole upang maipahayag ang kanyang hindi kasiya siya. Tumawa si Nicole. Bakit ako makikipaghiwalay? Ang taong ito ay mukhang mas mahina kaysa sa dati, na parang maaari lamang siyang mag-drop na parang patay sa anumang oras. Dapat kang makasama sa isang tao na medyo malusog na maaaring mabuhay ng mas mahaba. Ang sulok ng mga mata ni Clayton ay twitched. Hindi siya nagsasalita. Tumawa si Nicole. Huwag kang mag-alala. Mabubuhay siya ng matagal. Hindi lang maganda ang pakiramdam niya. Tumanggaw si Hailey ng mababaw at mayroon pa ring mga pagdududa. Di nagtagal, ngumiti si Hailey at nagsalita. Gusto mo ba akong maging gabay mo? Pamilyar ako sa lugar na ito, kaya alam ko kung ano ang maganda dito. Si Nicole ay malapit nang tumanggi ng si Clayton, na nasa gilid, ay hindi makakatulong ngunit magsalita. Paumanhin, hindi ako masyadong nakakaramdam. Natatakot ako na hindi ako makalakad ng malayo. Hindi itinago ni Hailey ang kanyang kasuklam-suklam na titig habang siya ay may pagdududa. Kaya paano kung maganda siya? Para siyang may sakit na manok. Mabilis at kinakabahan si Nicole. Hindi ka maayos. Gusto mo bang magpahinga? O nais mong dumiretso sa ospital? Ngumiti si Clayton at tinapik ang kanyang kamay. Medyo pagod lang ako. Hindi mahalaga. Mamaya na lang tayo. Siyempre, hindi tatanggi si Nicole. Tumalikod si Nicole at nagpaalam kay Hailey. Pagkatapos ay hinailan niya si Clayton sa isang kafe sa buong kalye. Tumayo si Hailey kasama ang kanyang mga braso na nakatiklop. Umiling-iling siya. Ano ang isang manipulative scheming man? Emph. Nakikita ko ito sa isang sulyap. Sa kafe, naupo si Clayton doon, tumingin sa bintana, at huminga ng hininga. Napakaganda ng wakas na magkaroon ng kapayapaan. Nakita ni Nicole na ang mukha ni Clayton ay hindi nagbago at naniniwala na pagod na lang siya. Dumating ang waiter. Excuse me, ano ang gusto mong order? Tumingin sa kanya si Nicole. Sparkling water para sa kanya at isang mocha para sa akin mangyaring. Oo naman, mangyaring maghintay sandali. Ngumiti si Nicole at tumingin sa kanya. Hindi mo na kailangang pumunta sa ospital. Itinaas ni Clayton ang kilay niya. Hindi na kailangan. Magiging maayos na ako. Nakita niya na umalis si Hailey at bumalik sa kanyang pangkat ng mga kamag-aral. Nakita ni Nicole sa pamamagitan ng mga saloobin ni Clayton at hindi maiwasang tumawa ng kaunti. Kung hindi mo nais na siya ay maging gabay natin, sabihin mo lang. Pupunta pa rin ako. Tumahimik si Clayton. Ang kanyang babala na mukha ay namula ng kaunti. Iniisip ko lang na masyadong malakas siya. Natapos ang dalawa sa kanilang inumin at patuloy na naglalakad. Tumingin sila sa paligid ng mga nakangiting-ngiti at naging mas nakaka-relax. Hindi mapigilan ni Nicole. Masarap maging bata. Tumahimik si Clayton at tiningnan siya ng mga hindi nakalink na mata.
Perpekto katulad nito. Kahit na bata pa ang iba, wala sila kay Nicole. Si Nicole sa harap niya ay walang kapantay sa mundo. Ngumiti si Nicole ng mga hubog na mata. Ang kalahati ng kanyang katawan ay nakahiga kay Clayton, ngunit si Clayton ay hindi nakakaramdam ng anumang timbang. Naramdaman lang niya na siya ay nasandalan ng maliit na bata. Masayang masaya sila. Nang pagod na sila sa paglalakad, nagpahinga sila. Tumingin si Nicole sa kalsada sa harap at biglang nagsalita. Angie's out. Siya ay extradited sa Timog Silangang Asya. Tumahimik sandali si Clayton, pursed ang kanyang mga labi, at sinabing, galit ka ba sa kanya? Umiling-iling si Nicole. Wala itong kinalaman sa kanya. Sa katunayan, nang ako ay kinuha, inalagaan ako ni Caleb. Kahit papaano, hindi niya talaga ako tinatrato bilang isang hostage. Ito ay kapag nalaman niya na ang pakikitungo ay nahulog, gumawa siya ng isang makatwirang pagkilos. Ang makatuwirang hakbang na ito ay upang maalis ang hostage. May isang sandali ng katahimikan. Ang mga madilim at mainip na araw ay tila muling lumilitaw. Mahinang nagsalita si Nicole, hindi ko alam na ang ilang mga tao ay nabubuhay tulad ng isang kakilakilabot na buhay. Hindi nila tinatrato ang mga tao bilang mga tao, at labis silang na-desensitized sa pagdurusa ng kanilang mga kasama. Sinabi ko sa iyo ang tungkol sa mga iyon ng ilang babae dati. Kabanata 1629. Mainit na halik ng Pransya. Tumanggo si Clayton. Siyempre, naalala niya. Hindi lahat ay maaaring tumanggap ng gayong pangit. Iyon ang dahilan kung bakit iniisip pa rin ni Nicole. Tinapik ni Clayton ang kanyang kamay. Paano ang tungkol dito? Maaari tayong mag-set up ng isang pundasyon upang matulungan ang mga kababaihan at mga bata sa buong mundo upang makahanap sila ng isang paraan pabalik. Ano sa palagay mo? Ang katawan ni Nicole ay tumigas ng bahagya. Tumingin siya sa kanya sa pagkabigla. Ang kanyang maliwanag na mata ay agad na naiilawan. Talaga. Gusto kong tulungan sila, ngunit hindi ko alam kung paano. Kahit napatay si Caleb, hindi sila kinakailangang iligtas. Ito ay magiging perpekto. Dahan-daang ngumiti si Clayton. Wow, anong mabait na batang babae. Ang natitirang bahagi ng kanyang mga salita ay pinigilan. Bagaman ang pamamaraang ito ay marahil isang pagbagsak sa balde at magiging mahirap, at least ito ay magpapasaya sa kanya, kaya't sulit ito. Sumandal si Nicole sa balikat ni Clayton at ngumiti. Maaari tayong mag-set up ng isang kusang samahan na maaaring magbigay ng mga pahiwatig sa mga propesyonal. Pagkatapos, maaaring hawakan ito ng mga propesyonal. Maaari nilang ibigay ang impormasyong ito sa mga embahada at pulisya of various countries. Tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito. Ngumiti si Clayton. Siyempre. Kapag ang ideya ay naroon, pagkatapos ay oras na upang maipatupad ito. Gayunpaman, hindi ito simple. Plano ni Nicole na talakayin ito kay Grant bago maghanda. Pagkatapos ng lahat, si Grant ay may higit na karanasan kaysa sa kanya. Gayunpaman, si Nicole ay malinaw na masaya. Marami silang kinain sa kalye ng pagkain, so they had little appetite for lunch. Gayunpaman, tumawag si Yvette. Nikki baby, ang aking damit ay marumi. Maaari mo bang ipadala sa akin ang ilang mga damit? Natigilan si Nicole. Lumapit siya ng kaunti pa mula kay Clayton bago siya sumagot, nasa opisina ka. Wala ka bang ekstrang damit? Sniffed si Yvette. Hindi. Nasa isang resort ako sa mga suburb upang lumahok sa isang pagtanggap para sa isang proyekto. Hindi ko na maaaring isuot ang aking damit o ang aking damit na panloob. Hindi ko talaga may pabatid sa iba, at si Lance ay nakikipag-ugnayan pa rin sa ilang negosyo. Sa pagbanggit kay Lance, ang tono ni Yvette ay naging medyo malabo. First ni Nicole ang kanyang mga labi at hindi na nag-usisa pa. Okay, ipadala sa akin ang address. Ikaw ang pinakamahusay, Nikki baby. Mahal kita. Masayanghang ni Yvette ang telepono at ipinadala ang kanyang lokasyon kay Nicole. Tumalikod si Nicole at nagbuntong hininga. Tatakbo ako ng isang gawain para kay Yvette. Magagawa mong bumalik ka sa iyong sarili. Ngumiti si Clayton. Oo naman, naghihintay ang driver sa labas. Maaari siyang pumasok anumang oras. Ibinaba ni Nicole ang kanyang ulo at hinalikan siya sa noo. Kung gayon maging mabuti at kumilos ang iyong sarili. Ang kanyang tono ay tulad ng pag-aalsa ng isang bata.
Nanginginig ang puso ni Clayton. Bigla siyang nagkaroon ng kakaibang pakiramdam at malakas na balot ang kanyang mga braso sa baywang. Tumpak niyang hinalikan ang kanyang mga labi at dila, tinikman ang kanyang tamis. Ang mga nakapalibot na mag-aaral na dumadaan ay naiinggit nang makita nila ang eksenang ito. Ito ay hindi hanggang sa itinulak ni Nicole si Clayton na mahuli ang kanyang hininga na pinakawalan siya. Ang kanyang mga mata ay maliit na pula. Paumanhin, hindi ko mapigilan ang aking sarili. Namula si Nicole at sumulyap sa kanya. I'll settle the score with you when I get back. Maislan at malambot ang boses niya. Si Clayton ay tumingin sa kanya ng mainit at itinaas ang kanyang mga kamay sa pagsuko. Walang problema. Sa ilalim ng kanyang nagninangas na titig, si Nicole ay nagmadali na umalis. Ito ay orihinal na isang palm na halik. Sino ang nakakaalam na ito ay naging isang mainit na halik sa Pransya? Hindi man lang naglakas loob si Nicole na tumingin sa kanya. Nagmaneho si Luca habang nakaupo si Nicole sa likuran. Sa kabutihang palad, mayroon siyang ilang mga hanay ng mga branded outfits dito na hindi pa isinusuot, pati na rin ang damit na panloob at accessories. Kaya, diretso na nagpunta si Nicole upang ipadala ito kay Yvette. Gayunpaman, ang pakikinig sa tono ni Yvette, naisip ni Nicole na ang bagay na ito ay hindi dapat maging simple. Yvette Quimby was not someone who would be aggrieved. Kabanata 1630. Kompetensyang female assistant. Pagdating nila sa manor, madali silang makapasok kahit na walang paanyaya batay sa mukha ni Nicole. Dinadala ni Luca ang mga damit sa likuran, na mukhang parang bumalik na siya mula sa isang shopping spree kasama si Nicole. Matapos humiling ng numero ng silid, malapit na si Nicole sa itaas nang bigla niyang nakita si Lance at isang pangkat ng mga tao na darating. Kailangang aminin ni Nicole na si Lance ay kumikinang at masigla ngayon na malapit na siyang magpakasal. Mas maganda ang hitsura niya kaysa sa huling oras na nakilala niya siya. Nakita ng lahat si Nicole, kaya hindi niya maitago kahit na gusto niya. Miss Stanton, ano ang nagdadala sa iyo dito? Oo, Miss Stanton, kung darating ka ng mas maaga, hindi mo na makaligtaan ang tanghalian ng barbecue ngayon lang. Miss Stanton, maglaro tayo ng golf. Ngumiti si Nicole at magalang na tumanggi. Hindi ako narito upang gumawa ng negosyo ngayon. Narito ako upang hanapin ang aking kaibigan. Lahat, mangyaring tamasahin ang iyong sarili. Magsama tayo muli ng ibang araw. Ngumiti ang lahat at tumango. Natural. Hindi siya pwedeng pilitin. Si Lance lamang ang sumimangot ng bahagya. Alam niyang alam na hinahanap ng kaibigan ni Nicole ay si Yvette. Ngunit bakit hindi siya hinanap ni Yvette? Bakit humingi ng tulong si Yvette mula sa isang tao? Tinitigan ni Nicole ang isang makabuluhang sulyap kay Lance at hindi nagsabi ng ibang salita. Itinaas niya ang kanyang mga paa at umakyat sa itaas. Sinundan ni Luca ang mga bagay sa kamay. Lahat ay nagkalat sa isa't isa. Si Lance ay humigop ng alak at lumingon upang makita ang kanyang katulong na si Iris na nakangiti habang naglalakad sa kanya. Mr. Sheldon, sapat na ang ininom mo. Gusto mo bang iwanan ng maaga ang lugar? Ipinadala ni Lance si Hans upang maghanda para sa kasal, kaya inirerekomenda ni Hans ang isang babaeng katulong na tatayo na sekretarya na darating at palitan siya. Orihinal na, si Lance ay medyo may pag-aalinlangan, ngunit ang pag-obserbo sa loob ng ilang araw, si Iris ay napakahusay. Siya ay hindi nakakagulat at may mataas na profile at nagawa na hawakan ang okasyon ng madali. Siya ay nakakagulat na may kakayahan. Kaya, ang pagtanggap ng proyektong ito ay inayos niya. Nasiyahan si Lance dito. Maliban dito, laging nadama ni Lance na may mali. Nang bumalik si Hans, ililipat pa niya siya. Inunat ni Lance ang kanyang kamay. Nasaan ang aking telepono? Natigilan si Iris. Sa labas, sa aking bag. Kinurot ni Lance ang kilay niya. Paano kung na-miss ko ang isang mahalagang tawag? Mabilis na nagsalita si Iris. Hindi iyon mangyayari. 3 minuto lang ang nakaraan. Walang mahalagang mga tawag, ilang mga tawag lamang mula sa opisina na hindi mahalaga tulad ng partido na ito. Kahit na, tiningnan pa rin siya ni Lance. Medyo malamig ang mga mata niya. Nadama ni Iris na ang kanyang sagot ay walang tahi, at tiwala siya na makakagawa siya ng isang magandang trabaho bilang katulong ni Lance. Ito ay isang bihirang pagkakataon para umalis si Hans.
Sa wakas maaari niyang lapitan si Lance, kaya paano niya may tatago ang kanyang pagiging matalas. Gayunpaman, ang titig ni Lance ng mas maaga ay malinaw na nagkaroon ng hindi kasiya siya. Akala ni Iris ay nagkamali siya. Nang nais niyang tumingin ng mas malapit, inilipat na ni Lance ang kanyang tingin. Bumantong hininga si Iris. Itinaas ni Lance ang kanyang kamay at tiningnan ang kanyang relo. Nasaan si Yvette? Ang mukha ni Iris ay mahina na tumigas, at ngumiti siya. Si Miss Quimby ay hindi lubos na inangkop sa ganitong uri ng okasyon. Hindi niya ito makukuha pagkatapos ng ilang mga sips ng alak, kaya marahil ay nakahanap siya ng isang silid upang magpahinga. Bagaman ang sinabi ni Iris ay hindi nakakapinsala, mayroon pa rin itong konotasyon ng isang reklamo. Sa kanyang posisyon, hindi interesado si Lance na malaman kung ano ang iniisip nila, ngunit hindi ito nangangahulugang hindi niya alam. Ito ang dahilan kung bakit nag-atubili si Lance na ilagay ang isang babae na kanyang sekretarya. Walang sino man sa kumpanya. Maliban kay Hans, alam na si Yvette ay asawa ni Lance. Si Yvette na naging katulong ay nagbigay sa iba ng krisis. Nauna nang naisip ni Lance na alam ng lahat pagkatapos ng kasal. Ang pagpapalam sa ngayon ay haantong lamang sa hindi inaasahang haka-haka at rumors. Sa kaisipang iyon, sumimangot si Lance at pinigilan ang kanyang damdamin habang tinitingnan niya si Iris. Aling silid siya. Pupunta ako sa kanya. Kabanata 1631. Isang kaaya-aya na sorpresa sa isang kakilakilabot na pagkabigla. Nais ni Lance na makita si Yvette ngunit hindi nakuha ang sagot ni Iris. Itinaas ni Iris ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya ng mahigpit, na parang hindi niya inaasahan na direktang ipahayag ni Lance ang kanyang kagustuhan kay Yvette. Sa kumpanya, alam ng lahat na si Yvette ay pumasok sa likod ng pintuan. Bukod dito, ang kanyang pakikipag-ugnay kay Lance ay medyo hindi pangkaraniwan. Sa isang ordinaryong kumpanya, na ang pangulo ay matiyagang magturo sa isang katulong kung paano mahawakan ang isang proyekto o kung paano baguhin ang mga talahanayan. Gayunpaman, anuman ang hindi alam ni Yvette, siya ay diretso sa Hans o Lance upang tanungin. Si Hans ay palaging mahigpit sa kanila, ngunit sa ilang kadahilanan, ipinaliwanag niya ang ilan sa mga pinakapangunahing problema kay Yvette ay matyaga. Ipinakita nito na kahit na ang likod ng pintuan na pinagdaanan ni Yvette ay hindi pangkaraniwan. Bagaman hindi ito dinala hanggang sa ibabaw, pribado ang mga alingawngaw. Sa sandaling umalis si Hans, sinimulan ni Yvette na tanungin sila kapag nakatagpo siya ng isang bagay na hindi niya alam kung paano gawin. Gayunpaman, paano masanay ang ibang tao sa kanya? Matapos masira siya ni Iris habang sinasamantala ang isang pagkakataon kung saan nagkamali siya sa formula ng isang talahanayan, hindi na muling hiniling ni Yvette ang payo. Ngayon, dapat makita ni Yvette ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang sarili at ng lahat, di ba? Si Yvette ay mahihiya sa kanyang sarili at umalis, di ba? Gayunpaman, hindi niya ginawa. Dumiretso si Yvette kay Lance. Si Lance ay hindi naiinis at matiyagang itinuro sa kanya kahit na siya ay abala. Hinawakan niya ang kanyang kamay at ginagabayan siya sa mga bagay na alam na nila ng matagal. Pinangarap ni Iris na lumapit kay Lance at nagsikap na maging natatangi ang sarili upang siya ay manatili rito. Kahit na siya ay nasa ilalim ni Hans, ang kanyang mababang profile na estilo kung saan hindi siya naging sanhi ng problema ay gagawin ito kaya hindi siya pinapuna. Gayunpaman, biglang may lumitaw at pinalitan siya. Si Lance ay nagsalita ng walang tiyaga. Nasaan ang silid ni Yvette? Agad na bumalik si Iris sa kanyang pandama. Ang kanyang mga eyelashes ay nag-quivered habang sinabi niya, "Ako. Hindi ako sigurado." Tumingin si Lance. Ang kanyang emosyon ay pinigilan, at ang kanyang tinig ay mababa. Pumunta, kunin ang telepono ko. Hindi niya masisira ang isang subordinate sa publiko. Ang ganitong uri ng bagay ay dapat hawakan ni Hans. Tumanggo si Iris na may maputlang mukha at tiningnan siya ng pansamantala. Bakit hindi ka sumakay sa kotse first? I'll go up and find Yvette. I'll tell her to come back with you later. Hindi lamang pinansin ni Lance ang kanyang mga salita at direktang umakyat sa hagdan, ganap na lumiliko ang isang bingi ng tainga sa kanyang mga salita. Ang ekspresyon ni Iris ay naging mas pangit. Huminga siya ng malalim at sinubukan na pakalmayan ang sarili. Hindi naniniwala si Iris na ang kanyang pagsisikap at kahusayan ay talunin ni Yvette.
Inisip ni Iris na siya ang pinakaangkop na tao na makatanggap ng pangangalaga ni Lance. Natagpuan ni Nicole ang silid ni Yvette at kumatok sa pintuan. Agad na hinaplos ni Yvette ang ulo upang buksan ang pintuan. Nababalot lamang siya sa isang tuwalya sa paliguan. Mukhang tapos na lang siyang maligo. Sinabi ni Nicole kay Luca na maghintay sa labas at pumasok kasama ang mga damit. Miss Quimby, nasiyahan ka ba sa mga damit na ito? Ngumisi si Yvette at lumapit sa kanya. Siyempre, ako. Kahit nabibilhan mo ako ng isang bagay na mula sa isang random na tindahan sa mga lansangan, mapupuno pa rin ako ng labis na pasasalamat na maaari kong sambahin ka. Pagkatapos, inagaw ni Yvette ang items at tiningnan ang mga nilalaman na may kasiyahan. Kung maganda ang hitsura nila ay isa pang bagay. Ang pinaka hindi kapanipaniwala na bagay ay na sila ay sapat na disenteng magsuot sa labas. Ano ang nangyari sa iyong damit? Sumulyap si Nicole sa paligid. Yvette pouted. Itinaas niya ang kanyang baba at itinuro sa direksyon ng banyo. Nasa basurahan, maaaring nasa loob. Itinapon ko sila. Ano ang nangyari? Paano mo nakuha ang iyong damit na marumi? Hindi ba si Lance na nagmamalasakit sa iyo? Nakita ko siyang nakakaaliw sa mga bisita sa ibaba. Bumantong hininga si Yvette at tumingin ng kaunting pag-downcast. I called him but couldn't get through since he didn't pick up. Ang aking iba pang kasamahan ay hindi rin sumagot sa aking mga tawag. Baka abala lang ang lahat. Sumimangot si Nicole. Kumusta naman ang mga kawani ng resort? Kabanata 1632. Nilaktawan mo ba ang trabaho? Ito ay isang malaking resort sa bakasyon, kaya imposible na walang isang solong dumalo sa paligid. Nagkibit-balikat si Yvette. Sinabi ng aking kasamahan na gusto niya ang isang tao para sa akin, ngunit walang dumating. Ang aking telepono ay some ira at natapos ko na lang na maligo, so I couldn't let others come either. Iyon ang dahilan kung bakit. Sumimangot si Nicole at pinag-isipan habang pinapanood niya si Yvette na pumasok sa loob habang may hawak na damit. Makalipas ang ilang minuto, may kumatok sa pintuan. Luca? Tanong ni Nicole. Sinabi ni Luca, oo, Miss Stanton. Nais ni Ginoong Sheldon na makita si Miss Quimby. Inilunsad ni Nicole ang kanyang mga mata. Kahit na walang pag-iisip, alam niya na ang bagay na ito ngayon ay may kinalaman kay Lance. Si Yvette ay nagdusa ng kawalan ng katarungan ngunit hindi ito napansin. Gayunpaman, bilang isang bystander, alam ni Nicole. Si Yvette ay naset up ng isang tao. Wala. Sabihin mo sa kanya na umalis. Si Nicole ay nagsalita ng hindi sinasadya. Natigilan ang dalawang tao sa labas. Kalmado na ibinalik ni Luca ang mga salita ni Nicole kay Lance. Wala, umalis. Hindi nag-abala si Luca na reword ito upang gawing mas euphemistic at mataktika. Natigilan si Lance sandali bago maglakad at kumatok sa pintuan upang magsalita ng personal. Miss Stanton, Lance ako. Gusto ko lang makita kung ano ginagawa ni Yvette. Kung hindi ito abala, mangyaring sabihin lamang sa kanya na hihintayin ko siya sa ibaba. Bagaman may pag-uugali si Yvette, she never held a grudge overnight. She would forget about it in the blink of an eye. Alam ni Lance na napakahusay, kaya sigurado siyang tumanggi na makita siya ay ang desisyon ni Nicole na nag-iisa, hindi si Yvette. Mahinang tumawa si Nicole at hindi siya pinansin. Umupo siya doon at hinintay na lumabas si Yvette. Sa kabutihang palad, ang mga tao sa labas ay sapat na mataktika na hindi magpatuloy sa pagkatok sa pintuan. Binago ni Yvette ang kanyang damit at kahit na pinatuyo ang kanyang buhok. Lumakad siya palabas na mukhang sariwa at matalim. Naglibot siya ng may ngiti. Hindi mo pa isinusuot ang mga damit na ito kahit isang beses bago ito, di ba? Nakalakip pa rin ang tag ng presyo. Slimmer ka, kaya medyo masikip sa akin, ngunit disente pa rin ito. Walang pahiwatig ng hindi kasiya siya sa kanyang mga mata. Tumawa si Nicole. Hanggat nasiyahan ka, Miss Quimby. Ito ay isang itim at puting damit at mukhang cool at domineering. Ito ay napakaangkop para sa estilo ni Nicole. Si Yvette ay mas mabangis, kaya mukhang sexier siya, kapag isinusuot niya ito. Tumahimik si Nicole at itinaas ang kanyang baba. Hinihintay ka ni Ginoong Sheldon sa pintuan. Hindi siya ang tipo upang mag-instigate ng mga bagay. Gayunpaman, tumanggi si Yvette na sabihin kung paano niya narumihan ang kanyang damit. Tiyak na may nangyayari.
Si Yvette ay nagyelo at nagmadali na tumakbo upang buksan ang pintuan. Lance, hindi kita narinig kanina. Ano ang ginagawa mo dito? Natapos ba ang pagtanggap? Tumayo si Lance sa pintuan at bahagyang natigilan nang makita siya at biglang di makagalaw. Tiningnan niya ang mga damit ni Yvette na hindi ang kanyang estilo at may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Gayunpaman, si Yvette ay hindi mukhang hindi normal o galit. Parang hindi siya naiiba sa dati. Kalmado ang mukha niya habang tumanggo siya. Hindi pa ito natapos, ngunit maaari tayong umalis ngayon. Hihintayin kita sa ibaba. Tumawag si Yvette sa kanya at huminto. Narito si Nicole, at pupunta kami sa isang hapunan sa gabi, kaya hindi na ako babalik sa opisina kasama mo. Tahimik si Lance ng ilang segundo. Ang isang kakaibang damdamin ay sumulong sa ilalim ng kanyang mga mata habang sinubukan niyang mahuli ang isang bagay mula sa kanyang pagpapahayag, ngunit wala siyang makitang anuman. Miss Quimby, mayroon pa ring 4 na oras bago matapos ang araw ng trabaho. Sinusubukan mo bang sabihin sa iyong boss na ikaw ay lumaktaw sa trabaho? Ang kanyang tinig ay matatag na may isang pahiwatig ng awtoridad at coaxing. Ipapadala kita sa pagdiriwang sa gabi, kaya bumalik sa opisina kasama ko ngayon. Naramdaman ni Lance na hindi niya mapigilan si Yvette hanggang sa malinaw ang mga ito. Kapag umalis na siya, mas mahirap ipaliwanag. Yvette stood there awkwardly. If she was still as nonchalant as before, she would not care what kind of crap Lance spewed. Gayunpaman, itinuro ni Lance sa kanya ng tame time sa mga araw na ito. Kung siya ay umalis lang, ito ay gagawing masyadong walang puso. Kabanata 1633. Panuurin ang iyong pagkakakilanlan. Tulad ng pag-aalangan ni Yvette, nagmula si Nicole mula sa likuran at nagsalita ng casual. Sige, okay lang yon. Dapat mong hawakan muna ang iyong trabaho. Sumimangot si Yvette. Ngunit nandito ka na. Ngumiti si Nicole. Hindi na kailangan, magtrabaho lang muna, kaya pupunta lang ako sa iyong tanggapan. Maaari tayong umalis ng magkasama kapag tapos ka na sa trabaho. Sumimangot si Lance. Niyakap siya ni Yvette. Oo naman, sige pagtapos na ako. Napakagandang paraan upang magkaroon ng pinakamahusay sa parehong mga mundo. Hindi nagsalita si Lance. Tumingin sa kanya si Nicole na may ngiti. Maaari ba akong pumunta sa iyong tanggapan upang maghintay para kay Yvette na bumaba sa trabaho, Mr. Sheldon? Ngumiti si Lance at tumanggo. Siyempre. Dahil tinanong ni Nicole ng personal, at hindi ito isang hindi makatwirang kahilingan, hindi maaaring tumanggi si Lance. Bukod dito, pagkatapos noon, ganap na tinanggal ni Nicole ang kanyang pinakadakilang karibal, ang Harrison Corporation, na may isang solong pagkilos lamang. Iyon ang humantong sa pagtaas ng Sheldon Corporation. Kahit na ito ay isang pakikipagsosyo sa negosyo, hindi madaling tanggihan ni Lance ang kahilingan ni Nicole. Natuwa si Yvette. Hinailan niya ang braso ni Nicole at hindi pinakawalan. Sabihin kay Carter na dalhin ang garahe na Kit na nanalo siya sa ng trip patungong Macau. Nais kong makita ito ng mahabang panahon. Patuloy siyang nag-post sa pangkat upang tuksuhin ako. Tumawa si Nicole. Oo naman, ngunit makakaya niya ito. Ang dalawang kababaihan sa harap ay nagbiro at tumawa, ganap na hindi pinapansin ang mga tao sa likuran. Napanood ni Lance ang dalawang likuran ng maingat at nadama na may isang bagay. Ang branded bag na dala ni Luca pagdating niya ay wala na rin. Ito ay nangyari lamang na pinalitan ni Yvette ang kanyang damit. Nangangahulugan ba ito na dumating si Nicole para lamang maghatid ng mga damit kay Yvette? Habang nag-iisip si Lance, nakarating sila sa ibaba. Sa pasukan. Naghihintay na ang isang kotse doon. Isang matangkad at payat na babae ang tumayo sa tabi ng kotse. Mukha siyang ordinaryong, ngunit ang kanyang mga mata ay matalino. Mayroon siyang Amerikana ni Lance sa kanyang braso at hinawakan ang kanyang telepono sa kanyang kamay, kaya marahil siya ay isang katulong. Nakita ni Iris sina Nicole at Yvette na naglalakad sa harap, at bahagyang nagyelo ang kanyang ngiti. Pagkatapos, magalang siyang yumuko kay Nicole. Hello, Miss Stanton. Si Nicole ay hindi tumingin kay Iris sa harapan pero simpleng tumanggo. Ibinigay ni Iris ang telepono kay Lance at pagkatapos ay binuksan ang Amerikana, naghahanda na ilagay ito sa kanya. Kung may iba pa, walang makikitang kakaiba sa eksenang ito. Gayunpaman, natagpuan ito ni Nicole na medyo hindi kasiya siya.
Bago pa hawakan ni Iris ang balikat ni Lance, itinaas ni Lance ang kanyang kamay at iniwasan siya, na parang hindi niya inaasahan ang kanyang mga aksyon. Inalis din ni Iris ang kanyang kamay nang walang kaunting pahiwatig ng kahihiyan o awkwardness. Sumimangot si Lance. Ang hindi komportable na pakiramdam sa kanyang puso ay lumakas. Hindi niya sinasadya na tumingin kay Yvette, ngunit nakikipag-chat pa rin si Yvette kay Nicole na parang hindi niya nakita ang eksena kanina. Si Lance ay dahan-daang bumantong hininga sa kaluwagan. Gayunpaman, matalim ang kanyang tingin nang sumulyap siya kay Iris. Alamin ang iyong lugar. Ang mga salitang ito ay itinuturing na malupit para kay Iris. Nagbago ang ekspresyon ni Iris. She seemed to be a little shaken. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ngumiti siya ng disente, tulad ng isang robot na sinanay ng maraming beses. I overstepped ang aking mga hangganan. Sa ganitong paraan, Mr. Sheldon. Humakbang si Lance. Siya ay natural na hindi mapabayaan si Nicole. Miss Stanton, sasakay ka ba sa amin o? Tumahimik si Nicole. Magsama tayo. Ang aking kotse ay maaari lamang sumunod mula sa likuran. Tumanggaw si Lance at pumunta upang buksan ang pintuan para sa kanya. Tumanggaw si Nicole na may ngiti at hindi sinasadya na itinulak si Yvette upang makapasok muna sa kotse bago sumunod ang malapit sa kanyang sarili. Si Iris, na nanunood ng eksenang ito, ay sumimangot. Noong nakaraan, kahit gaano pa pinapaboran ni Lance si Yvette, hindi niya bubuksan ang pintuan para sa kanya sa publiko. Gayunpaman, dahil sa natural na hitsura ni Yvette kanina, parang wala siyang pakialam kung sino ang nagbukas ng pintuan. Maaaring tanggapin ni Nicole ang pagtrato na ito, ngunit paano karapat-dapat si Yvette? Kabanata 1634. Gaano ka kawalang alam? Ang kahabaan ng limousine sa wakas ay nagpakita ng halaga ngayon. Si Luca ay nag-iisa lang. Gayunpaman, kapag ang isang kotse na tulad nito ay puno, mukhang bahagyang masikip. Ang panahon ay maganda, at ang tanawin ay napakarilag. Dapat, sa antas ni Nicole, dapat siyang nakaupo kasama si Lance. Gayunpaman, umupo si Yvette sa tabi ni Nicole, at hindi naisip ni Lance na nakaupo sa likuran. Tumingin si Lance kay Yvette ng ilang sandali at nakita na wala siyang kaunting hangarin na tumingin sa kanya, kaya't medyo nag-fluster siya. Ang pakiramdam na ito ay hindi maipaliwanag na hindi siya komportable. First ni Lance ang kanyang mga labi at biglang nagsalita. Miss Stanton, maayos ba si Ginoong Sloan? Binigyan siya ni Nicole ng malamig na balikat at ngumiti. Siya. Kung hindi para sa tawag ni Yvette, pinaplano naming pumunta sa likuran ng paaralan upang mapanood ang mga paputok sa gabi. Ngumiti si Lance. Ang kanyang titig ay natural na lumipat kay Yvette. Mukhang nabalisa ni Yvette ang iyong oras na magkasama. Bumulong si Yvette, ginulo ko lang siya dahil may kagyat na bagay ako. Anong kagyat na bagay? Tanong ni Lance. Gusto niyang tanungin ang tanong na iyon sa mahabang panahon. Ilang sandali, hindi sumagot si Yvette, at sa loob ng kotse ay nagpunta sa katahimikan. Ang susunod na segundo, biglang nagsalita si Iris sa tabi ni Lance at ginambala ang mga ito. Sa pamamagitan ng paraan, Mr. Sheldon, kailangan mo bang dumaan sa kontrata ng proyekto na nilagdaan lamang ngayon? Madaling kinuha ni Iris ang kontrata mula sa kanyang bag at ibinigay ito. Ang smile ni Lance ay kumupas. Sinulyapan niya si Iris ng malamig, at ang kanyang hindi kasiyahan sa kanya ay hindi kapani-pani walang halata. Itinulak niya ang kontrata at nagsalita sa isang nagyayelo na tono. Kunin ang legal na departamento na basahin ito bago ibigay ito sa akin. Maikli lang siya ng pagsasabi, gaano ka kawalang alam na magkamali ng ganoong bagay na walang halaga. Si Iris ay natural na naririnig ang kahulugan ng kanyang mga salita at nakaupo lang doon ng mahigpit. Bigla siyang tumawa. Nakalimutan ko ang tungkol doon. Hindi sinasadyang nahulog si Miss Quimby sa tray ng dessert na itinulak ng kusina at gumawa ng gulo. Sa kabutihang palad, handa na ang kusina, kaya't mayroon pa silang mga pinggan upang maglingkod. I was too forgetful. Yvette, I told the attendant to get your clothes dry cleaned. Didn't anyone show up? Ang huling pangungusap ay nakadirekta sa Yvette. Sa mga salitang iyon, ang mga tao sa kotse ay sumimangot at walang sinabi. Natahimik si Yvette at clenched her fists. Wala. Sumigaw si Iris sa sorpresa. Paano ito magiging?
Paano nila makalimutan dahil lamang sa isang katulong na junior ka lang? Sa palagay ko ay masyadong careless sila. Tiyakin kong makipag-usap ito sa kanilang manager mamaya at sabihin sa kanila na humingi ng tawad sa iyo. Ang kanyang tono ay bahagyang kinakabahan. Hindi man lang siya naglakas loob upang matugunan ang malamig na titig ni Lance sa tabi niya. Alam ni Iris na pinapanood siya ni Lance na parang siya ay nanonood na nakahiga. Pagkalipas ng ilang segundo, malamig na nagsalita si Lance. Sinabi mo sa isang dadalo na pumunta. Bakit hindi ka pumunta sa halip? Bakit hindi mo sinabi sa akin tungkol dito? Nagyelo si Iris. Medyo namutla ang mukha niya. Ang kahihiyan na akala niya ay natakpan siya ngunit ito ay bumalik sa isang paghihiganti. Binuksan ni Iris ang kanyang bibig. Mr. Sheldon, maliit lang ang bagay. Ako ang iyong katulong at kailangang maging namamahala sa lahat ng iyong mga gawain. Paano ako mapalayo at pupunta sa ibang lugar? May isang pag-agos ng karaingan na nagmula sa ilalim ng kanyang puso. Mayroon bang kailangang maging halata? Karanasan man o kakayahan ito, alin sa bahagi niya ang mas mababa kay Yvette? Hindi ba siya maaaring humawak ng kandila kay Yvette? Sa kotse, nadama ni Iris na biglang nag-aapi ang hangin, na nagpahirap sa kanya na itaas ang kanyang ulo at tingnan ang iba. Lalo itong malakas sa harap, kung saan nakaupo ang nagliliwanag na si Nicole. Ang lahat ay naiinggit kay Nicole, at nais ng lahat na maging kanya. Gayunpaman, ang lahat ay nang-ahas na mangarap at hindi maglakas loob na tanggalin ang kanilang sarili. Ang matagal nang nakatingin kay Iris ay ang posisyon sa tabi ni Lance. Ang malamig na titig ni Lance ay lumusot sa madilim na sulok ng kotse, at ang kanyang puso ay umusbong ng isang nagyayelo na pakiramdam. Hindi ba si Yvette ang iyong kasamahan? Wala makakatulong sa kanya dito. Kung may nangyari sa kanya, makakaya mo ba ang mga kahihinatnan? Hindi mapigilan ni Lance na magsalita ng malupit. Kabanata 1635. Hindi maisip na mga kahihinatnan. Binuksan ni Iris ang kanyang bibig ngunit hindi maaaring mag-retort. Maaari lamang niyang ibitiw ang kanyang sarili sa kanyang hindi kanais-nais na sitwasyon. Ibinaba ni Iris ang kanyang mga mata at itinago ang sama ng loob sa kanyang puso. May katahimikan sa kotse. Maging ang driver ay hindi naglakas loob na huminga ng malakas. Tumingin si Nicole sa bintana at walang sinabi, ngunit nakita niya ang lahat ng ito. Nalaman ni Lance ang tungkol sa problema sa oras, kaya hindi siya masyadong walang alam. Tumahimik si Yvette at mabilis na tumango. Hindi ako nag-iingat, Mr. Sheldon. Wala itong kinalaman sa iba. Ang bagay na ito ay lumipas na, at walang mali. Nagpadala sa akin si Miss Stanton ng damit, hindi ba? Tiningnan ni Yvette si Nicole at itinaas ang kanyang kilay upang sabihin ni Nicole ng ilang mga salita upang mag-brush sa bagay na ito. Kinurot ni Lance ang kanyang mga browser at tiningnan si Yvette na may matigas na mukha. Hindi sila pinabayaan ni Nicole. Ngumiti siya at nagsalita sa isang tamad na tono. Mr. Sheldon, ang sitwasyon noon ay kagyat. Dapat mo talagang tingnan ito at alamin kung ano ang nangyari. Ang pagtabi kung paano hindi lumitaw ang dumalo, kahit na ang landline ng silid ng hotel ay na-disconnect. Iyon ay masyadong magkasabay. Kung hindi ako nahanap ni Yvette sa oras, o kung ang ibang tao ay napunta sa halip, ang mga kahihinatnan ay hindi maiiwasan. Sa sandaling nagsalita si Nicole, ang temperatura sa kotse ay agad na bumagsak. Ang ekspresyon ni Iris ay agad na naging hindi kasiya siya. Paano ito magiging? She blurted out. Ang titig ni Nicole ay napunta kay Iris. Ito ay walang tigil na wala sa ngiti at pamilyar na si Nicole noong siya ay tumingin kay Yvette. Naramdaman ni Iris ang kanyang scalp tingle. Tiniis niya ang malakas na presyon at nagsalita upang tabyusan ang kanyang pagkawala ng pag-iingat kanina. Ang may-ari ng resort na iyon ay isang matandang kaibigan ni Ginoong Sheldon. Paano magagawa ang anumang mangyayari sa kanyang mga empleyado? Pinilit ni Iris ang isang ngiti, ngunit hindi niya ito mapananatiling natural. Si Nicole ay hindi mag-bicker kay Iris. Pagkatapos ng lahat, nakikipag-usap siya kay Lance. Dahil ginambala siya ni Iris, nangangahulugan ito na nagkasala siya. Natural na napansin din ito ni Lance. Bigla niyang naintindihan kung saan nagmula ang kakaibang pakiramdam na ito. Si Iris ay palaging nag-iingat ng isang mababang profile sa secretariat, ngunit siya ay naging tulad ng isang taong skimang na niloko pa niya si Hans.
Maliwanag na si Iris ay magiging isang hindi tiyak na variable kung magpapatuloy siyang manatili. Matapos ang ilang pagsasaalang-alang, gumawa ng desisyon si Lance. Walang nagsalita. Gayunpaman, ito ay dahil walang nagsasalita na ganap na nagpanik si Iris. Nahiya ang kanyang puso, at nadama niya ang hindi mapakali. Naupo siya doon sa mga pin at karayom. Sa tabi niya, ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata at tumigil sa pagtatanong. The two people in front also did not bring it up again. Tumingin si Nicole sa bintana na parang wala siyang pakialam. Ibinaba din ni Yvette ang kanyang ulo at naglaro ng kanyang telepono, hindi nagmamalasakit sa panahunan na kapaligiran sa kotse. Si Iris ay may masamang pakiramdam sa kanyang puso. Ang premonition na ito ay napakalakas. Nang umalis si Hans, nagsikap si Iris upang makita ni Lance ang kanyang halaga. Naisip niya na maaari siyang mga siwa sa kanyang sarili at lubos na pinahahalagahan at magamot sa ibang ilaw. Gayunpaman, halos hindi nagsimula ang kanyang plano. Paano na siya mawawala sa ulo? Patuloy na humimok ang kotse hanggang sa tumigil ito sa harap ng opisina. Ang security guard sa pasukan ay dumating upang buksan ang pintuan. Bago makalabas si Iris sa kotse, lumabas na si Lance sa harap niya. Tumayo siya roon at itinuwid ang kanyang suit, pagkatapos ay bumalik upang maghintay para kina Nicole at Yvette. Naramdaman ni Iris na mahina ang kanyang mga binti sa sandaling makarating siya sa lupa. Gayunpaman, walang nagmamalasakit. Kumilos si Lance na parang walang nangyari at nagpalitan ng mga kasiyahan kay Nicole. Miss Stanton, hindi ka pa galing dito, di ba? Bibigyan kita ng paglilibot. Ang kanyang tingin ay nahulog kay Yvette, pagkatapos ay lumayo ng malumanay. Ngumiti si Nicole. Mr. Sheldon, ikaw ay isang abalang tao, kaya paano kita makagambala? I was the one who dropped by unannounced, kaya hindi ko maaabala ang iyong trabaho. Magpapahinga lang ako sa isang silid pahingahan upang magpalipas ng oras. Iris was just about to go up and answer when she was interrupted by Lance. Kabanata 1636. Ang pag-iwas ay mas mahusay kaysa sa pagalingin. Hindi pinilit ni Lance si Nicole at lumingon kay Yvette upang turuan siya. Dalhin si Miss Stanton sa lounge sa tabi ng aking tanggapan. Siguraduhing dumalo sa kanya ng maayos. Tumanggo si Yvette. Oo, Mr. Sheldon. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Nicole at ngumisi. Ang tatlo sa kanila ay magkasama sa elevator. Para bang nakalimutan nila ang tungkol kay Iris, na nasa likuran nila. Tumayo roon si Iris na may maputlang mukha, huminga ng malalim, at umakyat sa itaas mula sa isa pang kawani ng elevator. Paano siya kwalipikado na kunin ang eksklusibong elevator ng Pangulo? Pagkatapos nito, ang pamilyang Sheldon ay pinalawak lamang ang negosyo dito, at ang kanilang mga kondisyon ay hindi kasing ganda ng iba pang mga malalaking multinasyonal na korporasyon. Maging ang Pangulo ay walang eksklusibong elevator. Naalala ni Iris na noong nakaraan nang siya ay magtrabaho, palagi siyang nagustuhan na dumating ng kaunti ng maaga at lumusot sa lobby, naghihintay na dumating si Lance sa oras upang siya ay makapagpanggap na makilala siya ng pagkakataon at kunin ang elevator sa itaas na palapag. At that time, she was probably the happiest she had ever been. Kailan lang nagsimula si Lance upang may install ang isa pang elevator? Isang pag-iisip ang sumabog sa kanyang ulo. Oo, ito ay sa paligid ng oras na dumating si Yvette. Nagkataon ba ito? Inisip ni Iris na ito ay nagkataon sa una. Gayunpaman, ito ba talaga? Hindi ito pinag-uusapan ni Yvette tungkol dito at kung minsan ay sumakay sa elevator ng kawani sa kanila, ngunit maaari rin siyang makita na nakasakay sa eksklusibong elevator. Naisip nila na nakasakay siya ng lihim, ngunit dahil siya ay mula sa sekretarya, walang nang-ahas na ilantad siya. Naguguluhan si Iris. Nang unang nag-apply si Iris sa punong tanggapan sa North Central Branch upang makatulong sa pagpapalawak dito, ito ay isang bagay na hindi inaasahan. Gayunpaman, ito ay ang kanyang kanais-nais na pag-iisip. Nais ni Iris na tulungan si Lance ng kaunti pa. Ito kaya ay mapansin siya ni Lance. Inisip ni Iris na mas makakatulong lamang siya sa kanya. Huminga ng malalim si Iris at lumakad palabas nang dumating ang elevator. Matapos ang ilang mga hakbang, isang kasamahan ang tumawag sa kanya. Iris, hiniling ka ni Ginoong Sheldon ng mas maaga. Sinabi niya sa iyo na pumunta sa kanyang tanggapan.
Ang mukha ni Iris ay nagyelo. Ang masamang pakiramdam sa kanyang puso ay lumakas ng mas malakas. Ngumiti siya ng isang maputlang mukha. Sige. Ngayon, ang magagawa niya ay magpanggap na maayos ang lahat. Blanko ang isip niya. Naglalakad sa pintuan, narinig ni Iris ang tinig ni Yvette na nagmula sa loob ng opisina bago siya kumatok. Kalimutan ito. Hindi ko planong ituloy ang bagay na ito, kaya dapat mong ihulog ito. Sinabi ni Lance, hindi ito isang maliit na bagay. Tama si Nicole. Kung hindi siya umalis, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Wala siyang mabuting hangarin. Magiging isang salot lamang siya kung mananatili siya sa kumpanya. Ang puso ni Iris ay bumagsak na parang may durog ito. Pinag-uusapan ba nila siya? Oo, sila. Nang makipag-usap si Yvette kay Lance, wala siyang tono o paggalang sa isang subordinate kapag nakipag-usap sila sa kanilang superior. Lahat ng nakaraan. Hindi ba ako perpekto ngayon? Ginambala siya ni Lance ng mahigpit. Hindi iyon isang dahilan. Ang paghahanda para sa isang krimen ay kinikilala din bilang isang krimen mismo. Hindi mo lamang maalis ito sa ilalim ng alpombra dahil lamang sa walang masamang nangyari. Lance. Medyo nababahala si Yvette. Ito ay isang bagay na walang halaga. Bakit gumawa ng isang malaking pakikitungo dito? Sinabi ni Lance, napili ko na. Dapat mong isave ang iyong hininga. Sinabi ni Yvette, why can't I get through to you? Yvette, ginagawa ko ito para sa iyo. Kung makakasama ka niya minsan, magagawa niya ito sa pangalawa o pangatlong beses. Haharapin mo lang ba ito kapag nagdusa ka? Hindi mo ba naiintindihan na ang pag-iwas ay mas mahusay kaysa sa pagalingin? Ang tono ni Lance ay malamig, matatag, at bahagyang walang magawa. Sa labas ng pintuan, biglang nagyelo si Iris. Naisip niya na naiintindihan niya ng mabuti si Lance. Gayunpaman, hindi pa niya naririnig si Lance na nagsasalita sa ganoong tono. Si Lance ay palaging malamig, makatuwiran, at walang awa. Pareho siya sa lahat. Bakit naiiba ang pagtrato niya kay Yvette? Ang galit at walang magawa, ngunit medyo ang doting at malumanay na tono ay tila hindi nagmula kay Lance. Kabanata 1637. Mahalagang kliyente. Nakatitig si Yvette kay Lance, na hindi napaniwala ng anuman, at talagang hindi alam kung ano ang sasabihin. Maaari lamang siyang mag-urong ng walang magawa. Bago umalis si Hans, sinabi niya na si Iris ay may kakayahang. Siya ay isang mapaghangad na tao at mas magagawa pa para sa kumpanya. Hindi siya dapat umalis dahil sa mga bagay na walang kabuluhan. Ang ekspresyon ni Lance ay hindi nagbago, at ang kanyang tono ay walang malasakit. Ano ang sinabi ni Hans na maaaring hindi palaging totoo? May mga oras na siya rin ay nagkakamali din. Hindi mapaghangad. Sa palagay ko ay hindi siya sinasadya. Ang pangungusap ay itinapon sa lupa tulad ng isang malaking bato na bumagsak sa kalmado na ibabaw ng dagat, na nagiging sanhi ng mga alon na sumulong at umuusbong at dumadaloy ng hindi matatag. Napakahusay na niya ang pagtrato ng isang bagong dating tulad mo. Kung tinatrato niya ang ibang mga empleyado sa ganitong paraan, magkakaroon pa ba sila ng silid upang iikot ang kanilang kapalaran? Lance's words made Yvette's heart sink. Naisip lang niya ang sarili at nakalimutan ang iba. Si Yvette ay hindi maaaring mag-vouch para kay Iris, hindi gaanong patawarin siya sa kapakanan ng iba. Ilang sandali ay tiningnan siya ni Lance. Nakakakita na hindi siya matigas ang ulo, naabot niya at nagbekan. Halika rito. Nagatubiling lumakad si Yvette. Kinuha ni Lance ang kanyang kamay, at lumambot ang boses niya. Hindi ko ito ginagawa para lamang sa iyo. Kahit na hindi ito nangyari, hindi ko pa rin siya panatilihin. May kakayahan siya, ngunit sa tingin niya ay masyadong mataas sa kanyang sarili dahil sa mga kakayahan na ito. Kailangan mong maunawaan na hindi kami kulang ang mga karampatang tao. Kulang tayo sa mga taong maaaring gumamit ng mga ito. Ang paraan na sinabi niya na, kami, ay gumawa ng Yvette freeze para sa isang segundo. Itinuro sa kanya ni Lance kung paano nagtrabaho ang mga bagay. Inamin ni Yvette na ang mga salita ni Lance ay napakamakatwiran. Siya ay masyadong maikli ang paningin. Tumanggo si Yvette. Ngumiti si Lance at nagsalita sa isang mababang boses. Mula ngayon, hindi ko ibibigay ang aking telepono sa ibang tao. Kung kailangan mo ng anuman, maaari mo akong tawagan. Nahihiya siya sa hindi pagsagot agad sa kanyang tawag.
Iyon ang dahilan kung bakit siya ay mas solemna at nagpapasalamat na naisave siya ni Nicole sa oras. Si Yvette ay nagyelo ng 4A sandali at tumango. Ngumiti siya, pinatong ang kanyang mukha, at hinalikan ang gilid ng kanyang pisngi. Salamat. Hindi mahalaga kung ano, ang pangunahing at pinakadirektang dahilan kung bakit tinanggal ni Lance si Iris ay ang pag-iwas sa kanyang galit sa kanyang ngalan. Naunawaan pa rin niya ang puntong iyon. Nagyelo si Lance at ngumiti nang walang magawa. Ang mga mood ng taong ito ay talagang hindi sigurado at hindi mababawas. Sige, pumunta at samahan si Miss Stanton. Kung hindi ka pupunta, magkakaroon siya ng mas masamang impresyon sa akin. He had to admit that he was still a little overwhelmed. Nang hinahanap niya si Yvette sa resort, ang galit na tono ni Nicole na nagsasabi sa kanya na, umalis, sa kanya ay gulat sa isang iglap. Si Nicole at Yvette ay napakalapit, at karaniwang hindi masabi ni Yvette ang tatlong pangungusap nang hindi binabanggit si Nicole minsan. Nais lamang ni Yvette na dumaikit sa panig ni Nicole sa buong araw. Kung si Nicole ay isang tao, hindi na kayang tiisin ito ni Lance. Kaya, kailangan niyang bigyang pansin ang pagsusuri ng matalik na kaibigan ni Yvette. Sumimangot si Yvette bago tumawa. Paano ito magiging? Lil'en palaging may magandang impresyon sa iyo. Dagdag pa, mayroon siyang isang mahusay na pagkagalit. Itinaas ni Lance ang kanyang mga browser at tahimik na ngumiti. Well, maganda iyon. Ngunit hindi mo ba ako tinawag pabalik sa trabaho? Bakit mo ako hinihiling na samahan si Nicole? Tanong ni Yvette. Sinabi ni Lance, si Nicole ay isang mahalagang kliyente natin. Kasama siya sa iyong trabaho. Tumawa si Yvette ng tuyo. Sumangot siya ng isang pekeng ngiti at lumingon upang umalis. Mayroon siyang pangwakas na sinabi sa lahat. Sa sandaling binuksan ni Yvette ang pintuan, nakita niya si Iris na nakatayo doon na may maputlang mukha para sa isang hindi kilalang oras. Si Yvette ay sumimangot ng mahina ngunit wala pang sinabi. Tumango siya at nagtungo sa lounge sa gilid. Karaniwang ipinagmamalaki si Iris. Hindi siya handang kumuha ng inisyatibo upang batiin si Yvette. Alam ng lahat na hindi gusto ni Iris si Yvette. Sa kasong iyon, hindi na kailangan ni Yvette na ipakita si Iris warm feelings at may snob bilang kapalit. Kumatok si Iris sa pintuan. Isang boses ang tumugon mula sa loob. Halika. Huminga ng malalim si Iris at itinulak ang bukas na pinto. Kabanata 1638. Ano ang nagbibigay sa kanya ng tama? Nang makita ni Lance si Iris, pinigilan niya ang emosyon sa kanyang mga mata at tiningnan siya ng walang pasubali. Alam mo ba kung bakit kita tinawag? Ang kanyang tinig ay sobrang lamig tulad ng lagi. Tumingin si Iris sa kanya at tahimik na umiling-iling. Naramdaman niya lang ang kanyang puso. Noong nakaraan, naisip niya na maiintindihan niya ang kanyang kalungkutan. Naisip niya na siya ang taong pinakamalapit sa kanya sa pag-iisip. Gayunpaman, bigla niyang naramdaman na siya ay mali. Ilang beses nang kumatok si Lance sa computer at hindi nag-abala sa anumang napakalaking bagay na walang kaparirikan. Pumunta sa departamento ng HR upang gawin ang mga formalidad. Ang mukha ni Iris ay naging maliit na mapatla. Clenched niya ang kanyang mga kamao sa kanyang tagiliran at umiling ang boses. Bakit? Malakas niyang kinokontrol ang kanyang emosyon. Hindi man lang siya nag-abala upang mag-imbestiga. Lance pursed his lips as an obscure chill seeped into his eyes. Akala ko maiintindihan mo. Kailangan ko lang tumawag sa telepono upang malaman kung ano ang nangyari ngayon. Clenched ni Iris ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang paghinga ay naging hindi matatag. Hindi niya maiwasang gumawa ng isang hakbang pasulong. Dahil ba kay Yvette? Mabuti siya, hindi ba? Bukod dito, noong siya ay nasa labas, malinaw na narinig niya na ayaw ni Yvette na ituloy ang bagay na ito. Handa na si Iris na ma-scold o mapahiya ng maayos, o kahit na nagbago ang kanyang posisyon. Maaari niyang tanggapin ang lahat ng iyon hanggat maaari siyang manatili rito. Hindi nila siya sunugin. Hindi ko nais na maghintay para sa isang bagay na talagang mangyari bago magsisisi sa hindi pakikitungo sa iyo sa oras, kaya kailangan mong umalis. Ang tono ni Lance ay ganap na walang emosyon. Ipinikit ni Iris ang kanyang mga mata. Oo, ito ang Lance na kilala niya. Ang kanyang puso ay kasing hirap ng bakal nang walang kaunting bakas ng init. Hindi niya kailanman binigyan ang mga tao ng anumang leeway. Malalim na hininga si Iris.
Mr. Sheldon, maaari akong humingi ng tawad sa kanya para sa aking kapabayaan, ngunit matagal na akong nanatili sa kumpanya. Hindi makatarungan na tanggalin ako dahil sa isang bagay na walang mga kahihinatnan. Tumayo siya roon, hinawakan ang lahat ng kanyang lakas. Sinabi ni Lance, tinatanggal lang kita dahil matagal ka nang nanatili sa kumpanya. Magagawa mo bang kayang bayaran kung naiulat ko ang iyong mga aksyon sa HR? Naramdaman ni Iris na siya ay tinamaan sa ulo. Bumalik siya ng ilang hakbang at tiningnan siya sa pagkabigla. Nais niyang gamitin ang pinakapangit na paraan na posible upang pilitin siyang umalis. Dahil lang kay Yvette, tumahimik si Iris. Alam niya na walang lugar na naiwan para sa kanya, kaya't tinanong niya lang. Hindi mo talaga ako kilala, di ba? Hindi mo alam na sinundan kita dito mula sa Northwest. Tinanggihan ko ang payo ng aking mga magulang at mga kaibigan at napunta rito upang matulungan ka, ngunit hindi mo ako kilala, di ba? Overstep ni Iris ang kanyang mga hangganan. Kinurot ni Lance ang kanyang mga browser, at ang kanyang mga mata ay lumaki at madilim. Ang mga mata na iyon ay mukhang labis na naiinis sa kanya. Iris blurted out, I used to take the elevator to work with you every day. Don't you have any impression of me at all? Hinaplos ni Lance ang kanyang mga templo at hindi na ito makatayo. Tumingin siya ng walang pag-iingat. Mangyaring lumabas at hawakan ang mga formalidad. Huwag hintayin akong tumawag sa seguridad. Tingnan, tinatrito niya siya tulad ng siya ay isang psychopath. Si Iris ay trembled. Fine, pupunta ako, ngunit may isang tanong lang. Tumingin siya ng diretso kay Lance at tinanong ang tanong na matagal na niyang pinigilan. Ano ang nagbibigay kay Yvette ng tama? Ang kanyang mukha ay halos baluktot at nakatago. Undisguised na paninibugho na tinanggal ang kanyang maskara. Alam ko na nagmula siya sa isang mayamang pamilya, ngunit ano ang nagbibigay sa kanya ng tama? Mayroong mga mayaman na mga bata na may pera at background. Sa iyong kakayahan at kondisyon, hindi mo man lang kailangan ng alyansa ng kasal. Hindi mo na kailangan ang isang tao na isang magandang mukha lamang upang manatili sa tabi mo. Bakit siya? Sumigaw si Iris sa isang pinigilan na tinig. Yamang ang lahat ng pagpapanggap ng cordiality ay malaglag at dahil ipinapadala niya siya sa kamatayan, si Iris ay maaari kahit na sumuko ng isang malinaw na budi. Kabanata 1639. Siya ay palaging tama. Bakit handang ituro ni Lance na personal si Yvette nang hindi niya alam kung paano gumawa ng pangunahing gawain? Bakit kukunin ni Yvette ang eksklusibong elevator, at walang sinabi si Lance tungkol dito? Bakit naging labis na pagpapatawad si Lance sa lahat ng bagay pagdating kay Yvette? Si Iris ay napakaraming mga katanungan na nakasalansan sa kanyang puso, at sila ay bumagsak sa isang flash. Naghintay siya ng sagot. Ang isang sagot na gagawing bigyan siya ni Lance na tumingin kay Iris. Sumimangot siya at nakipag-usap sa isang sneer. Dahil siya ang aking asawa at kasintahan. Kasama niya ako, lagi siyang tama. Tiyak na hindi ka maihahambing kay Yvette. Sino ang ihahambing nila kay Yvette? Ang isang pangungusap lamang na ginawa ang dugo na kumukupas mula sa mukha ni Iris. Ang kanyang mga mata ay napuno ng hindi paniniwala. Asawa. Ayaw na ipaliwanag ni Lance. Bakit niya ipaliwanag ang kanyang mga pribadong bagay sa isang subordinate? Lumabas ka. Tahimik na tiningnan ni Iris si Lance ng ilang sandali at sa wakas ay nadama ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga mundo. Naisip niya na si Lance ay naiiba sa mga taong iyon. Siya ay dumating sa malayo na hakbang-hakbang, umaasa sa kanyang sarili. Kaya, mas mauunawaan niya ang mga paghihirap ng mga nasa ilalim. Gayunpaman, hindi na nahihirapan si Lance. Imposible para sa kanya na yumuko sa parehong antas ng mga ito. Nakita ni Lance sa pamamagitan ng dating kasintahan na mahal lamang niya ay pera at hindi sa kanya, pagkatapos ay nahulog siya sa pag-ibig sa babaeng nagngangalang Yvette Quimby. Kailan pa niya isinasaalang-alang ang iba? Nang umalis si Iris, mukhang walang pag-asa siya, na parang ang kanyang kaluluwa ay inalis sa kanya. Nasaktan siya. Ang kanyang lihim ng napakaraming taon ay ipinahayag, ngunit hindi ito tila nakakahiya. Ginawa lamang nitong makilala ang kanyang katotohanan. Bumalik si Iris sa kanyang upuan. Dumating ang kanyang mga kasamahan. Iris, nakita mo ba si Miss Stanton? Ito ang aking unang pagkakataon na makita siya ng personal.
Mas maganda siya kaysa sa mga larawan sa online. Napakaganda ni Nicole. Kung ako ay isang tao, gusto kong habulin din siya. Ngunit mukhang may magandang relasyon siya kay Yvette, paano sila nagkita? Bakit ka tinawag ni Ginoong Sheldon? Bakit hindi siya kasama ni Miss Stanton? Hindi rin niya nais na ituloy siya. Kailangan kong aminin na sila ay isang mahusay na tugma. Ang buong talakayan ng lahat ay nasa buong kalagayan, ngunit tila nag-iisa si Iris sa isang ice cellar. Malamig ang pakiramdam niya. Ang mga sulok ng kanyang mga labi ay umiikot, at wala siyang sinabi. Paano itutuloy ni Lance si Nicole? Ang mahal niya ay si Yvette, ang kanyang asawa. Ang kasintahan niya. Ang isang kasamahan mula sa departamento ng HR ay nagmamadali na lumakad at pumunta sa mesa ni Iris. Iris, nakatanggap lang ako ng mga tagubilin mula kay Ginoong Sheldon. Sinabi niya sa iyo na ay pack up ang iyong mga bagay sa loob ng 10 minuto at iwanan ang kumpanya kaagad pagkatapos makumplito ang mga formalidad sa pagbibitiw. Sa mga salitang iyon, agad na nawala ang mga tinig sa paligid. Natahimik ang hangin. Lahat ay nanonood ng pagkabigla. Karaniwang nagtatrabaho si Iris at same time. Paano ito magiging? Iris, may nangyari ba? Lahat ay tumingin sa kanyang pagtatanong. Ang ilan ay may disbelief, ang ilan ay may sakit ng puso, at ang ilan ay may chismis. Ibinaba ni Iris ang kanyang mga mata, smiled perfunctorily, huminga ng malalim, at tumayo. Oo, nagbibitiw ako. Magkita tayo sa ibang lugar sa hinaharap. Nakaimpake lang niya ang kanyang personal na pag-aari at sinundan ang kawani ng HR sa ibaba. Ang sentro ng pag-uusap ng lahat ay agad na lumipat mula sa pagdating ni Nicole sa pagbibitiw ni Iris. Si Iris, ayon sa mga regulasyon, hindi ka maaaring magtrabaho sa isang katulad na industriya sa loob ng 3 taon, at walang mga lihim ng kumpanya na maaaring mailabas. Kung hindi man, inilalaan namin ang karapatang ituloy ang isang kaso laban sa iyo. Tiningnan ni Iris ang mga numero sa elevator na walang ekspresyon. Siya ang sadyang sinadya na hinimok ang kanyang mga kasamahan upang ma-ostracize si Yvette, gamit ang kaunting hindi kasiya siya sa puso ng lahat upang makitungo kay Yvette. Naisip niya na ang paggawa nito ay maaaring umalis kay Yvette. Sa huli, ang nag-iwan ay si Iris. Kabanata 1640. Ang hitsura ng isang kontrabida na nagtagumpay. Sa itaas na palapag. Tiningnan ni Yvette ang mesa na puno ng merienda sa harap ni Nicole at naklik ang kanyang dila ng ilang beses. Miss Stanton, ang iyong pagtrato ay ganap na naiiba sa bawat panauhin tulad ng paghahatid namin sa royal family. Matiyagang kumuha si Nicole ng isang piraso ng mochi at tinikman ito. Ang pasadyang mga merienda na gawa sa dessert na ito ay palaging naging paborito niya. Hindi sinubukan ni Yvette na lokohin siya ng iba pa. Hindi ginawa ni Nicole ang paglalakbay na ito ng walang kabuluhan. Sinulyapan siya ni Nicole. Ang maharlikang pamilya. Ikaw ang prinsesa dito. Ano ang sinabi mo kay Lance ngayon? Natigilan si Yvette. Nakita siya ni Nicole. Ang maliit na matalinong alak. Paano mo nalaman? Kailangan mo bang magtanong? First ni Nicole ang kanyang mga labi. Hindi ko nakita na pinipigilan mo ang iyong galit. Saan napunta ang iyong katapangan? Tumahimik si Yvette at bumantong hininga. Hindi ko sinusubukan na pigilan, ngunit walang malubhang kahihinatnan, kaya hindi ko nais na gumawa ng isang malaking pakikitungo dito. Nicole gnashed her teeth. Don't be stupid. You're a master at identifying B*****. Can't you tell that she was messing with you? If something serious actually happened, you won't even be able to cry. Gusto mong patayin ang kanyang buong pamilya. Yvette pouted. Ikaw at si Lance ay pareho. Sinabi niya rin, halos verbatim. Sinabi ni Nicole, hindi bababa sa mayroon siyang budi at hindi sinubukan na eyebrush ang bagay na ito. Kung hindi, mag-aalala ako na mamatay ng pagkabigo sa hinaharap. Umupo si Yvette sa tabi ni Nicole, gumawa ang kanyang sarili ng isang tasa ng kape, at nagsalita ng may ngiti. Paano iyon? Ang bibig ni Nicole ay twitched. Halos makita ko ang iyong ekspresyon. Para kang isang kontrabida na nagtagumpay. Tumawa ng malakas si Yvette nang walang pagsasaalang-alang sa kanyang imahe. Pagkatapos, kumupas ang ngiti niya. Sa totoo lang, marami akong natutunan sa aking oras na nagtatrabaho dito kaysa noong nasa paligid ako ng aking ina.
Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Ano ang ibig mong sabihin? Dito, walang nakakaalam na ako si Mrs. Sheldon. Kahit na pinaghihinalaan nila na pumasok ako sa likurang pintuan, tinitingnan pa rin nila ako, ibukod ako, at tinanggihan ako. Kabilang sa aking mga kasamahan, walang sino man maliban kay Hans ang tumutulong sa akin, at walang nakikipag-chat at nagbibiro sa akin. Ngumiti si Yvette ng mapait. Ngunit kapag kasama ko ang aking mom, ang lahat na nakakita sa akin ay nais na makapasok sa aking magagandang biyaya. Kahit na hindi ko alam kung paano gumawa ng mga talahanayan o bumubuo ng mga panukala, hindi sila naglakas loob na tumingin sa akin at dadalhin lamang sa akin ang natapos na produkto. Sa oras na iyon, naisip ko na ang pagiging isang CEO ay napakadali. Tumawa si Nicole at biglang naramdaman na ang pagsasakatuparan ni Yvette ay napakalalim. Ito ay marahil dahil nakaranas siya ng maraming bagay na hindi pa niya nakatagpo bago sa panahong ito. Miss Quimby, huwag kang mahiya sa sarili. Ito ay normal. Sumimangot si Yvette. Normal. Hindi mo rin alam kung paano gawin ang mga iyon. Hindi maiwasang tumawa si Nicole. Alam ko kung paano, ngunit normal para sa iyo. Nang mag-aral ako sa ibang bansa sa Pransya, nagsimula ako sa ilalim sa Sindro International. Ang taong nagdala sa akin ay si Asher Sullivan. Mukha siyang mabuti, ngunit mayroon lamang siyang dalawang mga kinakailangan para sa kanyang mga subordinate. Nagulat si Yvette. Ano sila? Alinmang makipagkumpetensya para sa mga nakamit gamit ang kagandahan o kakayahan. Shackled si Nicole at umiling-iling. Noong una niyang sinabi sa akin iyon at ipinahiwatig na hindi ko na kailangang magtrabaho ng husto, agad kong naintindihan ang ibig niyang sabihin. Ano ang kamatayan? Nakilala mo ang isang tulad nito. Sumumpa si Yvette ng labis. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Karaniwan iyon sa workforce. Iyon ang dahilan kung bakit wala akong magandang sabihin tungkol kay Asher nang siya ay lumitaw ilang araw na ang nakalilipas. Isipin lamang kung gaano kalubha ito para sa isang bagong dating na makatagpo ng tulad ng isang boss nang una siyang pumasok sa lugar ng trabaho.